Ang kabanata ng puso at ang lihim sa data. Sa ika-30 palapag ng kanyang salaming tanggapan, si Rico Alcantara, ang kinikilalang henyo ng Data Secure Solutions, ay tahimik na nakatanaw sa ilaw ng lungsod. Ang kape sa kanyang tasa ay lumamig na, kasabay ng malamig na pagmamaneho ng kanyang plano. Hindi niya alam, sa loob ng ilang linggo, sa mismong araw ng kanyang ingranding kasal, matutuklasan niya ang isang lihim na magpapabago sa kanyang mundo. May 3 bata siyang hindi kailanman nakilala. Mailalarawan mo ba ang pakiramdam na malaman mong ama ka ng magkakaparehong triplet sa araw mismo ng iyong kasal? Hindi lang ito kwento ng paghihiganti, ito ay isang paglalayag patungo sa katotohanan na mas masakit pa sa anumang nakaraan. Ang matayog na gusaling yari sa salamin at bakal ng Data Secure Solutions ay sumasalamin sa artipisyal na lawa sa ibaba, malabo at may distorted na hugis. Si Rico, 35 taong gulang, ay isang titan sa larangan ng cybersecurity, isang kilalang i-white hat hacker na nagawang itayo ang kanyang imperyo mula sa wala. Isang simpleng ideya sa isang scholarship program sa universidad na naging multibilyong kumpanya. Ngayon, habang hawak ang telepono sa kanyang tainga, tila may kakaibang tensyon sa kanyang pangkalahatang anyo. Ang kanyang mga daliri ay walang tigil na kumakatok sa mamahaling kahoy ng kanyang lamesa. Magandang araw po, pwede ko po bang makausap si Dr. Anya Ramirez? Tanong ni Rico, sa boses na kontrolado, kahit na ang kanyang puso ay nagwawala sa kanyang dibdib. Sandali po, sagot ng receptionist mula sa Children's Hope Hospital. Habang naghihintay, iginala ni Rico ang tingin sa labas. Simula pa lang, tinutukan na niya ang pagtatayo ng Data Secure. Ang kanyang matatalim na brown na mata ay sumasalamin ng determinasyon at isang kakaibang kinang na lumilitaw lamang kapag iniisip niya ang isang tao, si Anya. Hello, ang boses ng babae sa kabilang linya ay pansamantalang nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Anya. Si Rico to, sabi niya, pilit na pinapanatili ang kaswal na tono. Rico Alcantara. Isang matagal na katahimikan ang sumunod, senyales na naaalala siya nito ng perpekto. Wow, isang sorpresa, sa wakas ay sagot ni Anya, may pag-iingat sa kanyang boses. Ilang taon na ba? 6 na taon. 6 na taon, 2 buwan, at 17 araw, kung eksaktuhin, pagtatama niya, agad na pinagsisihan ang katumpakan na nagpakita ng labis na pagkababaehan. Tumayo si Rico at lumapit sa bintana. Ang kanyang refleksyon ay nagpakita ng isang matagumpay na tao sa isang perpektong Italian suite, ngunit ang kanyang mga mata ay nagkanulo ng kahinaan na walang ibang makakakita. Ano ang dahilan ng tawag mo pagkatapos ng napakatagal na panahon? Diretsong tanong ni Anya. Huminga ng malalim si Rico bago binitawan ang mga salitang sinanay niya sa loob ng ilang linggo. Ikakasal ako sa loob ng 3 linggo. Gusto kitang personal na imbitahan. Isang mas matagal na katahimikan ang sumunod. Mailalarawan ni Rico ang ekspresyon ni Anya, bahagyang nakataas ang kilay, nakatikom ang labi, marahil ay bahagyang nakakunot ang noo. Iniimbitahan mo ako sa kasal mo. Ang kanyang tono ng pagkadismaya ay nagpatunay sa kanyang inaasahan, pagkalito. Sagot ni Rico na may peking naturalidad. Nais namin ni Celeste na tipunin ang lahat ng mahahalagang tao sa aming buhay. Naging makabuluhan ka sa akin. Habang binibigkas ang mga salitita, walang malay niyang hinahaplos ang ginintuang sobre sa kanyang mesa na naglalaman ng formal na imbitasyon. Ang hindi alam ni Anya ay ang tawag na iyon ay bahagi ng isang planong masusi niyang inihanda. Ang imbitasyon sa kanyang kasal kay Celeste Santos, isang internasyonal na modelo at kasalukuyang mukha ng ilang mamahaling brand, ay hindi isang kilos ng pakikipagkasundo, ito ang unang hakbang sa isang maingat na planong paghihiganti. Nagulat ako sa imbitasyon mo, pero salamat, sagot ni Anya. Susubukan kong makapunta. Perfecto. Darating ang formal na imbitasyon sa iyong direksyon bukas. Pagtatapos ni Rico, pinahintulutan ang isang maliit na ngiti ng kasiyahan. Masarap marinig ang boses mo muli. Nang ibaba niya ang telepono, pumasok ang kanyang assistant na si Stella Cruz sa opisina, may hawak na tablet. Ginoong Alcantara, hinihintay na po kayo ni Binibining Reyes para sa meeting ng 11:00. Tumango si Rico, pinipilit na bumalik sa kanyang profesional na persona. Kailangan niya itong makita. Makikita niya ang lahat ng kanyang nakamit nang wala siya. Makikita niya ang imperyo na kanyang itinayo, makikilala niya ang kanyang kahangahangang magiging asawa,
at lubos na maunawaan kung ano ang nawala sa kanya nang sinira niya ang kanyang puso 6 na taon na ang nakalipas. Ang hindi maiisip ni Rico ay ang planong ito, na itinuturing niyang perpekto, ay malapit nang magbunyag ng isang lihim na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ibinaba ni Anya Ramirez ang telepono sa kanyang mesa na tila ito ay nagniningas. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang pinoproseso ang nangyari. Rico Alcantara. Pagkatapos ng 6 na taon ng ganap na katahimikan, iniimbitahan siya sa kanyang kasal. Isang nerbiyosong tawa ang lumabas sa kanyang labi habang iginugulong niya ang kanyang brown na buhok, na ngayon ay hanggang balikat. Ang mga dingding ng kanyang klinika sa Children's Hope Hospital ay pinalamu siya ng makukulay na guhit na ginawa ng kanyang maliliit na pasyente. Sa estante sa likod ng kanyang mesa, may ilang mga frame ng litrato. Sa 3 sa mga ito, makikita ang magkakaparehong mga batang lalaki na 5 taong gulang, may malikot na ngiti at matatalim na brown na mata, eksaktong parehong mata ni Rico. Doktora Ramirez, handa na po ang susunod ninyong pasyente, pagputol ng nurse na si Teresa, sumisilip sa pinto. Salamat, Teresa, 1 minuto lang po, sagot ni Anya, pilit na binabalik ang profesional na composure. Tumayo siya at lumapit sa isa sa mga litrato, hinahaplos ang mukha ng mga bata ng may pagmamahal. Si Marco, si Leo, at si Kaloy, ang kanyang mga triplet. Ang kanyang mga anak. Ang mga anak ni Rico na hindi niya alam. Naaalala niya ng malinaw ang huling beses na sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanya. Ito ay nang ang mga bata ay 1 taon pa lamang. Gumawa siya ng isang email na may kalakip na mga litrato at isang detalyadong paliwanag. Mabilis ang sagot, ngunit hindi iyon ang inaasahan niya, pakihinto ang pagtatangkang makipag-ugnayan kay Rico. Siya ay nagpatuloy na sa kanyang buhay at anumang pag-angkin ng pagiging ama sa panahong ito ay makakasama lamang sa kanyang imahe sa publiko at sa katatagan ng kumpanya. Victoria Reyes, Executive Director, DT Secure Solutions. Pagkatapos ng email na iyon, nagpasya si Anya na huwag nang subukan pa. Kung pinapayagan ni Rico ang kanyang mentor na tumugon sa mga personal na bagay, malinaw na walang espasyo sa kanyang buhay para sa 3 bata. Ang tunog ng kanyang mobile phone ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ito ay isang mensahe mula sa kanyang ina. Pwede ko bang sunduin ang mga bata ng 4:00? Nangako akong dalhin sila sa parke. Sumagot si Anya ng kumpirmasyon at inilagay ang telepono. Kailangan niyang magdesisyon tungkol sa imbitasyon ni Rico. Dapat ba siyang dumalo at sa wakas ay ibunyag ang pag-iral ng kanyang mga anak, o mas mabuti bang panatilihin ang distansya, tulad ng ginawa niya sa loob ng 6 na taon na ito? Ang kanyang isip ay hindi maiiwasang bumalik sa kanilang mga araw sa unibersidad. Si Rico at siya nag-aaral hanggang madaling araw. Siya ay nagpo-program ng walang tigil habang siya ay nagre-repaso ng anatomy. Naaalala niya ang kanilang unang date, isang impromptu picnic sa campus. Ang paraan kung paano kumikinang ang kanyang mga mata kapag pinag-uusapan niya ang kanyang mga ideyang teknolohiya, kung paano niya babaguhin ang mundo. At pagkatapos, ang unti-unting paglayo habang ang kanyang proyekto ay nagiging obsession. Hindi na ako pwedeng makipagkumpetensya sa kumpanya mo, Rico, sabi niya sa kanya sa araw ng kanilang hiwalayan. Wala nang espasyo para sa atin sa buhay mo. Sinubukan niyang kumbinsihin siyang bubuti ang mga bagay kapag nakuha niya ang kinakailangang pondo, na kailangan lang niya ng kaunting panahon pa. Ngunit alam ni Anya kung paano kilalanin ang isang pattern kapag nakita niya ito, at ngayon, 6 na taon na ang lumipas, si Rico Alcantara ay eksakto kung ano ang palagi niyang pinangarap. Isang teknolohikal na magnate, isang kinikilalang visionary at malapit ng maging isang kasal na lalaki. Binuksan ni Anya ang drawer ng kanyang mesa at kinuha ang isang dilaw na sobre. Sa loob nito, may isang ultrasound mula 6 na taon na ang nakalipas na malinaw na nagpakita ng 3 maliliit na embryo. Ang huling ultrasound, bago naglaho si Rico sa kanyang buhay, sinipsip ng kanyang bagong simula na imperyo ng negosyo. Doktora Ramirez, hinihintay na po ang bata. Pagpupumilit ni Teresa mula sa pinto. Paparating na po, sagot niya, mabilis na inilalagay ang ultrasound habang isinusuot ang kanyang puting bata. Nagdesisyon siya, dadalo siya sa kasal na iyon, ngunit hindi siya pupunta ng mag-isa. Panahon na para makilala ni Rico Alcantara ang kanyang mga anak.
Kung handa siyang imbitahan siya sa kanyang kasal bilang isang tropeo ng kanyang tagumpay, kailangan siyang maging handa para sa mga kahihinatnan ng kanilang muling pagtatagpo. Ang hindi maiisip ni Anya ay ang chain of events na ilalabas ng kanyang desisyon at kung paano ang maayos na buhay na kanyang itinayo para sa kanya at sa kanyang mga anak ay malapit ng magbago ng lubusan. Maingat na pinagmamasdan ni Victoria Reyes si Rico mula sa kabilang panig ng conference table. Sa edad na 55, nanatili siyang isang kahangahangang babae, ang kanyang itim na buhok ay nakapusod ng mahigpit sa isang mohawk at ang kanyang sastre ay perpekto. Siya ang unang taong naniwala sa potensyal ni Rico nang siya ay isang estudyante pa lamang sa universidad na may isang makikinang na ideya. Ngayon, bilang executive director at kanang kamay, binabantayan niya ang mga interes ng Data Secure Solutions na may pagmamaneho ng isang leonang nagpoprotekta sa kanyang supling. Ang paglulunsad ng bagong operating system ay dapat nakasabay ng anunsyo ng fusion, sabi ni Victoria, nagpapalipat-lipat ng isang dokumento patungo kay Rico. Inaasahan ng mga stockholder ang isang malaking epekto sa media. Tumango si Rico na walang iniisip, ang kanyang isip ay nanatili sa usapan niya kay Anya. Mayroong isang bagay sa boses nito, isang pagpapareserba na hindi niya inaasahan. Pagkatapos ng 6 na taon, inakala niyang makita ang sorpresa, marahil ay inggit o pagsisisi, ngunit iba ang tunog ni Anya, halos tila may itinatagong lihim. Rico, pagpupumilit ni Victoria, bahagyang nakakunot ang noo. Nakikinig ka ba sa akin? Pasensya, Victoria, sagot niya, muling nagtuon. Iniisip ko lang ang kasal. Maraming detalye pa ang pending. Nanliit ang mga mata ni Victoria, sinusuri ang kanyang ekspresyon. Inimbitahan mo si Anya Ramirez tulad ng iyong plano. Nagulat si Rico. Kahit na alam ni Victoria ang halos lahat ng aspeto ng kanyang buhay, hindi niya matandaan na nabanggit niya ang kanyang intensyon na imbitahan si Anya. Kumpirma niya, sinusuri ang reaksyon ng kanyang mentor. Isang mabilis na kislap ang dumaan sa mga mata ni Victoria, bago bumalik ang kanyang mukha sa karaniwang hindi maipaliwanag na ekspresyon. At tinanggap niya ang imbitasyon, tanong niya na may kaswal na tono, kahit na ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumapit sa folder na hawak niya. Sabi niya susubukan niyang makapunta, sagot ni Rico. Mukha siyang nagulat. Sumandal si Victoria sa kanyang upuan na may hindi maipaliwanag na ekspresyon. Natural lang yan, wala kayong kontak sa loob ng ilang taon. Sigurado ka bang hindi ito makakakomplikado sa relasyon mo kay Celeste? Alam ni Celeste ang tungkol kay Anya pagdating ni Rico. Ipinaliwanag ko na naging mahalaga siya sa aking nakaraan at nais kong isara ang kabanatang iyon sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya sa kasal. Ang totoo, si Celeste Santos, ang kanyang 28 taong gulang na nobya, ay walang ideya na umiiral si Anya. Ang kanyang relasyon sa modelo ay nagsimula ilang taon na ang nakakaraan, isang media-savvy na relasyon na nakikinabang sa kanilang dalawa. Nakakuha siya ng kredibilidad sa pakikisama sa isang respetadong negosyante, at nakakuha siya ng perpektong imahe ng isang matagumpay na lalaki na may isang nakakasilaw na babae sa kanyang tabi. Ang kasal ay ang susunod na lohikal na hakbang sa kanyang plano na magpakita ng ganap na tagumpay, at ang makita ito ni Anya ay ang icing sa cake. Sige, patuloy ni Victoria, binago ang paksa. Tungkol naman sa mga kontrata sa Singapore Nagpatuloy ang meeting ng isa pang oras, ngunit hindi maalis ni Rico ang pakiramdam na si Victoria ay tila hindi karaniwang interesado kay Anya. Nang sa wakas ay nag-iisa na lang siya sa conference room, kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang isang lumang litrato na nakaimbak sa isang protektadong folder. Sa litratong iyon, si Anya at siya ay nakangiti sa harap ng isang lawa, ang kanilang mga mukha ay bata at puno ng pag-asa. Kinunan ito isang linggo bago siya iwan ni Anya, na sinasabing pinatay ng kanyang obsession sa kumpanya ang kanilang relasyon. Sa panahong iyon, malapit nang makuha ni Rico ang kanyang unang mahalagang pondo. Kailangan niyang maintindihan ni Anya ang pressure na kanyang kinakaharap, na bigyan siya ng mas maraming oras, ngunit pinili niyang iwanan siya sa kanyang pinakamahalagang sandali. Ang tunog ng pinto ang nagpabalik sa kanya. Bumalik si Victoria at pinagmamasdan siya mula sa pintuan. Nakalimutan ko ang aking tablet, paliwanag niya, papalapit sa mesa. Sandali siyang tumigil ang tingin sa screen ng telepono ni Rico bago niya ito mablock. Nakita kong inaalala mo ang mga lumang panahon. Hindi komportableng itinago ni Rico ang device.
Sinusuri ko lang kung mayroon akong tamang address para maipadala ang imbitasyon. Kinuha ni Victoria ang kanyang tablet at nagtungo sa pinto. Ngunit bago lumabas, tumigil siya. Mag-ingat ka, Rico, sabi niya nang hindi nakatingin sa kanya. Ang nakaraan ay may masamang ugali na lumitaw sa mga pinaka-hindi inaasahang sandali. Nang sumara ang pinto sa likod niya, naramdaman ni Rico ang isang hindi maipaliwanag na ginaw. Sa isang sandali, tila alam ni Victoria ang isang bagay na hindi niya alam, isang bagay na may kaugnayan kay Anya. Ngunit mabilis niyang itinabi ang pag-iisip na iyon. Impossible. Walang sinuman ang nakakaalam ng kanyang tunay na intensyon sa imbitasyon na ito. Ang hindi alam ni Rico ay mayroong isang lihim na itinago ni Victoria Reyes sa loob ng maraming taon, isang lihim na nagbabanta na sirain ang lahat ng kanyang itinayo. At ang pagdating ng imbitasyon sa mga kamay ni Anya ang magiging detonator na magpapaputok sa bombang oras na iyon. Mama! Kinuha ni Leo ang dinosaur ko, sigaw ni Kaloy, ang pinakamaliit sa mga triplet, nang halos 2 minuto lamang, habang tumatakbo patungo kay Anya na mailuha sa kanyang brown na mata. Ibinaba ni Anya ang mga pinamili sa counter ng kusina at lumuhod para mapantayan ang kanyang anak. Leo, halika dito, pakiusap, tawag niya sa boses na matatag ngunit kalmado. Lumitaw ang pangalawa sa mga triplet sa pinto ng kusina, hawak ang isang berdeng plastic na Tyrannosaurus Rex at may ekspresyon ng pagkakasala sa kanyang mukha na kapareho ng kanyang kapatid. Turn ko yan, sabi niya, kahit na ang kanyang boses ay nagpapahiwatig na alam niyang nagkakamali siya. Si Marco, ang pinakamatanda sa tatlo sa loob lamang ng 1 minuto, ay sumali sa grupo na nakakrus ang mga braso at may attitude ng medyador. Sinabi ko sa kanya na hintayin ang turn niya, Mama, pero hindi siya nakinig. Pinagmamasdan ni Anya ang kanyang 3 anak na maihalong pagmamahal at pagiging matatag. Pisikal silang magkakapareho, ang parehong bahagyang kulot na itim na buhok, ang parehong matatalim na brown na mata, ang parehong ngiti na nagdudulot ng isang maliit na dimple sa kaliwang pisngi. Ngunit ang kanilang mga personalidad ay ganap na magkakaiba. Si Marco ang responsible, si Leo ang adventurous, si Kaloy ang sensitibo. At silang tatlo ay buhay na larawan ng kanilang ama. Leo, alam mong mayroon tayong mga patakaran tungkol sa pagbabahagi ng mga laruan, paliwanag ni Anya ng may pasensya. Ibalik mo yan kay Kaloy at hintayin mo ang turn mo. Bumuntong hininga ng dramatiko si Leo, ngunit sumunod, ibinabalik ang dinosaur sa kanyang kapatid ng may mahinang gisori na binulungan. Ngayon, tulungan ninyo akong iligpit ang mga pinamili, sabi ni Anya habang tumatayo. At pagkatapos magdi-dinner na tayo. Dali-daling tumulong ang 3 bata, gumawa ng isang maliit na assembly line para ilipat ang mga pagkain mula sa mga bag patungo sa pantry. Pinagmamasdan sila ni Anya na maihati-hati ang puso. Ang ginintuang sobre na dumating kaninang umaga ay nakalagay sa mesa sa dining room bilang isang patuloy na paalala ng desisyon na dapat niyang gawin. Nang maghugas ng kamay ang mga bata at umupo sa mesa, nagsilbi si Anya ng nilagang luto ng kanyang ina bago umalis si Aling Nena. Si Aling Nena ang kanyang pundasyon sa loob ng mga taon, tinulungan siyang palakihin ang mga triplet habang tinatapos niya ang kanyang residency sa pediatrics. Mama, pwede ba tayong pumunta sa zoo ngayong weekend? Tanong ni Marco habang maingat na hinihipan ang kanyang mainit na kutsara. Sabi ng teacher, may mga bagong baby panda, dagdag ni Kaloy na may nagniningning na mata sa excitement. At malalaking buhaya pa, pagtatapos ni Leo, ginagaya ang banta sa kanyang maliliit na kamay. Ngumiti si Anya, ngunit mabilis na nag-iisip ang kanyang isip. May 2 linggo lang siya para magdesisyon kung dadalhin niya ang mga bata sa kasal ni Rico. 2 linggo para malaman kung ito ang tamang panahon para makilala ng ama ang kanyang mga anak at vice versa. Titingnan natin kung makakapunta tayo, sagot niya sa wakas. Pero bago yan, may gusto akong pag-usapan sa inyo. 3 pares ng magkakaparehong mata ang nakatuon sa kanya. Naaalala ninyo ba nang sinabi ko sa inyo na lahat tayo ay may tatay, bagamat ang ilang tatay ay hindi nakatira kasama ang kanilang mga anak, nagsimula si Anya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Tumango ang mga bata ng sabay-sabay. Darating ba ang tatay namin? Tanong ni Kaloy, palaging ang pinaka-intuitive. Naramdaman ni Anya na nawala ang hangin sa kanyang baga. Minsan, ang pagiging matalino ng kanyang mga anak ay nagugulat sa kanya. Hindi eksakto, sagot niya ng tapat. Pero may posibilidad na makilala natin siya sa lalong madaling panahon.
Astronaut ba siya? Tanong ni Leo na may entusyasmo. Sabi ni Miguel, piloto ang tatay niya at naglalakbay sa buong mundo. Hindi siya astronaut, ngumiti si Anya. Siya ay isang negosyante. Nagtatrabaho siya sa mga computer at teknolohiya, tulad ni Iron Man. Lumiwanag ang mga mata ni Leo. Hindi ganoon ka-ekstravagante, tawa ni Anya, pero nagtatrabaho siya sa advanced na teknolohiya. Si Marco, ang palaging seryoso, ay pinagmamasdan siya na may pag-iisip. Bakit hindi siya nakatira sa atin? Tanong niya sa wakas, ang tanong na palaging kinatatakutan ni Anya. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Minsan ang mga tao ay kumukuha ng magkakaibang landas sa buhay. Naghiwalay kami ng tatay ninyo bago pa kayo ipanganak at hindi niya alam na umiiral kayo, paliwanag niya ng may kahinahunan. Hindi dahil ayaw niya sa inyo, kundi dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makilala kayo. At bakit hindi mo sinabi sa kanya, pagpupumilit ni Marco, nakakunot ang noo, eksakto kung paano ginagawa ni Rico kapag may isang bagay na walang saysay para sa kanya. Naramdaman ni Anya ang buhol sa kanyang lalamunan. Paano niya ipapaliwanag sa isang 5 taong gulang ang pagiging komplikado ng kanyang sitwasyon? Paano niya sasabihin na sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanilang ama ng maraming beses, ngunit walang tagumpay, na nakatanggap siya ng mga matatalim na tugon mula sa isang babae na tila kinokontrol ang bawat aspeto ng buhay ni Rico? Sinubukan ko, sabi niya sa wakas, ngunit minsan, hindi lumalabas ang mga bagay tulad ng inaasahan. Gayunpaman, ngayon, mayroong posibilidad na makilala ninyo siya, at gusto kong ihanda kayo para doon. Paano kung hindi niya kami magustuhan? Ang maliit na boses ni Kaloy ay sumasalamin ang totoong takot. Ibinuka ni Anya ang kanyang mga bisig at ang 3 bata ay dali-daling pumalibot sa mesa para yakapin siya. Imposible yan, tiyak niya, hinahalikan ang kanilang mga ulo. Walang sinuman na nakakakilala sa inyo ang hindi makakaya na mahalin kayo. Habang yakap niya ang kanyang mga anak, nagdesisyon si Anya, dadalo siya sa kasal ni Rico Alcantara, at dadalhin niya ang mga triplet kasama niya. Hindi bilang 1 kilos ng paghihiganti, kundi bilang 1 kilos ng hustisya. May karapatan si Rico na makilala ang kanyang mga anak, at higit sa lahat, may karapatan silang makilala ang kanilang ama. Ang hindi maiisip ni Anya ay ang desisyong ito ay maglalabas ng isang serye ng mga kaganapan na magpapabago magpakailanman hindi lamang sa buhay ni Rico, kundi pati na rin sa lahat ng kasangkot sa komplikadong kwentong ito ng mga lihim at katotohanan na matagal nang nakatago. Ang bautike ng mga batang prinsipe ay halos walang laman nang pumasok si Anya, kasama ang mga triplet. Ito ay isang eksklusibong tindahan sa pinakamagarbong mall sa syudad, isang lugar kung saan hindi siya karaniwang bibili ng damit para sa kanyang mga anak. Ngunit ang okasyon ay nangangailangan nito. Gusto kong magmukha silang perpekto, paliwanag niya sa salesledi na lumapit para asikasuhin sila. Kailangan ko ng 3 magkakaparehong suit para sa mga batang 5 taong gulang. Siyempre, ma'am, sagot ng babae na may propesyonal na kabaitan. Para saan po ang okasyon? Isang kasal, sagot ni Anya habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na nagtataka na nag-i-explore sa mga laruan na nakadisplay. Marco, Leo, Kaloy, halikayo at subukan ang mga suit na ito. Sumunod ang mga bata nang may pag-aatubili, iniwan ang mga makukulay na laruan para magtungo sa mga fitting room. Habang kumukuha ng sukat ang salesledi at nagdadala ng iba't ibang opsyon, hindi mapigilan ni Anya na magtanong sa sarili kung ginagawa ba niya ang tamang desisyon. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa isang mensahe mula kay si Paolo Mendoza, ang neurologist na nakilala niya sa ospital 3 buwan pa lang ang nakakaraan at sinimulan niyang makasama. Sigurado ka bang ayaw mong samahan kita? Pwede akong maging moral support. Umiti si Anya sa kanyang tanong ngunit sumagot ng may determinasyon. Salamat, pero ito ay isang bagay na kailangan kong gawin mag-isa, kasama ang mga bata. Ikukwento ko ang lahat pagkatapos. Si Paolo ay isang maunawain at pasensyoso na lalaki, mga katangian na lubos niyang pinahahalagahan sa kanilang maikling panahon ng pagsasama. Hindi tulad ni Rico na ang obsession sa tagumpay ay sumakop sa lahat. Tila lubos na nauunawaan ni Paolo ang balance sa pagitan ng propesyonal at personal na buhay. Mama, mukha ba akong prinsip? Tanong ni Kaloy, umiikot sa kanyang maliit na navy blue suit. Tulad ng pinakagwapong prinsipe, sagot ni Anya na may ngiti, inaayos ang kanyang bowtie. Si Marco at Leo ay mukha ding kaibig-ibig sa kanilang magkakaparehong suit.
Sa pagtingin sa kanila, mas lalo pang kitang-kita ang pagkakahawig kay Rico, ang parehong tuwid na postura, ang parehong paraan ng bahagyang pagkunot ng noo kapag may isang bagay na hindi nila naintindihan. Habang binabayaran niya ang mga suite, isang pamilyar na boses ang pumukao sa kanyang atensyon. Anya! Anya Ramirez! Paglingon niya, nakaharap niya si Gabriel Lim, dating kasamahan sa unibersidad at kaibigan nilang pareho ni Rico. Gabriel, anong sorpresa, sagot niya na tunay na nagulat. Lumapit si Gabriel na may mainit na ngiti. Sa edad na 35, nanatili siyang walang pag-aalala, tulad ng kanyang mga araw sa unibersidad, bagamat may ilang kulay abo na buhok na ngayon ang sumasalat sa kanyang maitim na buhok. Hindi ako makapaniwala. Ilang taon na ba? 5 o 6 na taon, sabi niya bago bumaling ang atensyon sa mga triplet. At ang mga maliliit na ginoo na ito ay unti-unting nanghina ang kanyang boses habang pinagmamasdan niya ang mga bata na mailumalaking pagtataka. Nakita ni Anya ang eksaktong sandali na nagkaroon ng koneksyon si Gabriel, ang paraan kung paano bahagyang lumaki ang kanyang mga mata, kung paano ang tingin niya ay lumipat mula sa mga bata sa kanya at pabalik. Mga anak ko sila, kumpirma ni Anya ng may naturalidad. Si Marco, si Leo at si Kaloy. Batiin ninyo si Ginoong Lim, isang lumang kaibigan ni Mama. Magalang na bumati ang mga bata, bagamat mabilis silang nawala ng interes at bumalik sa pag-i-explore sa mga laruan malapit. Ang mga ito ay magkakapareho kay Fi. Tila hindi matapos ni Gabriel ang pangungusap. Magkakapareho, kumpirma ni Anya, bahagyang binaba ang boses. At malapit na kaming dumalo sa kasal niya. Namutla si Gabriel. Alam ni Rico. Hindi pa, sagot ni Anya. Pero malapit na niya itong malalaman. Nagkaroon ng hindi komportableng katahimikan na sinira lamang ng mga tawa ng mga bata sa malayo. Imbitado ka sa kasal, tanong ni Gabriel sa wakas, pinoproseso pa rin ang impormasyon. Nakakapagtataka, umiti si Anya na may pag-iron. Personal na tinawagan ako ni Rico para imbitahan ako. Kumunot ang noo ni Gabriel na naguguluhan. Nakakagulat yan, lalo na kung isa sa alang-alang natin. Na ano, pilit ni Anya nang huminto siya. Tila nag-alinlangan si Gabriel bago magpatuloy. Ilang buwan na ang nakakaraan, sa isang business dinner, uminom si Rico ng higit sa karaniwan at nagsimulang magsalita tungkol sa nakaraan, paliwanag niya ng maihalatang pagka-hindi komportable. Nabati niya ang pangalan mo tila hindi ka pa rin niya napatawad sa pag-iwan mo sa kanya. Naramdaman ni Anya ang ginaw sa kanyang likod. Ano eksakto ang sinabi niya? Malinaw na hindi komportable si Gabriel. Sabi niya, isang araw, ipapakita niya sa iyo ang lahat ng pwede mong nakuha kung naniwala ka sa kanya, sagot niya sa wakas. Ayokong bigyan ka ng alarma, pero parang mayroon siyang plan. Ang pagbubunyag ay nagkumpirma sa mga hinala ni Anya na kanyang pinaghihinalaan simula ng hindi inaasahang tawag ni Rico. Hindi siya inimbitahan nito dahil sa paggalang o pakikipagkasundo. Inimbitahan siya nito upang ipagsigawan ang kanyang tagumpay sa kanyang mukha. Salamat sa babala, Gabriel, sabi niya sa kalmadong paraan na hindi niya nararamdaman. Ngunit marahil, panahon na para harapin ni Rico ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon o sa halip ng kanyang pagkawala. Muling tumingin si Gabriel sa mga bata na ngayon ay nag-uunahan sa pagtatayo ng pinakamataas na tower gamit ang mga bloke na nakadisplay. Nakakamangha sila, Anya, sabi niya ng may katapatan. Paano mo nagawang hawakan ang lahat ng ito ng mag-isa? Hindi madali, pag-amin niya, ngunit ang aking ina ay naging isang mahalagang suporta, at ang ospital ay naging maunawain sa aking mga oras. At ngayon, nagpasya ka na panahon na para makilala sila ni Rico. Malinaw ang pagiging mausisa sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Anya. Sinubukan ko noon, Gabriel, maraming beses, ngunit palagi akong nakakatanggap ng mga negatibong tugon, hindi mula sa kanya, kundi mula kay Victoria Reyes. Nagbago ang ekspresyon ni Gabriel nang marinig ang pangalan. Palaging protektado si Victoria kay Rico, sabi niya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Ang ilan sa kumpanya ay nagbibiro na mas bodyguard siya kaysa mentor. Sa tingin mo ba alam ni Rico na hinaharang niya ang aking mga mensahe? Tanong ni Anya, isang pagdududa na nagpapahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Nagkibit balikat si Gabriel. Mahirap malaman.
Hawak ni Victoria ang maraming aspeto ng kanyang buhay, lalo na kung ano ang maituturing na para sa imahe ng kumpanya. Muling tumakbo ang mga bata, pagod na sa mga laruan. Mama, gutom na ako, sigaw ni Leo, marahang humihila sa kanyang blusa. Kain tayo agad, pangako ni Anya bago muling bumalik kay Gabriel. Masarap kang makita. Ako rin, sagot niya, inabot ang kanyang calling card. Pakiusap, tawagan mo ako pagkatapos ng kasal. Gusto kong malaman kung paano magiging ang lahat. Kinuha ni Anya ang card at inilagay sa kanyang bag, gagawin ko, pangako niya bago nagpaalam. Habang lumalabas siya ng tindahan kasama ang mga bata, ang pag-uusap nila ni Gabriel ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Ngayon ay mas naiintindihan niya ang imbitasyon ni Rico. Hindi ito isang kilos ng pakikipagkasundo, kundi ang pagtatapos ng isang paghihiganti na pinlano sa loob ng maraming taon. Ang hindi maiisip ni Rico ay mayroon din siyang inihanda na pagbubunyag, isang bagay na magbabago ng hindi na mababawi ang takbo ng kanilang dalawang buhay. Kinagabihan, habang pinapatulog ang kanyang mga anak, nagdesisyon si Anya. Hindi siya urong. Makikilala ni Rico Alcantara ang kanyang mga anak sa mismong seremonya ng kanyang kasal, at ang mundo na maingat niyang itinayo ay manganganib na gumuho. Ang hindi maiisip ni Anya ay mayroong ibang nagmamanipula sa likod ng mga anino, isang taong ang mga nakaraang aksyon ay nagbabanta na lumabas sa liwanag na may mapaminsalang kahihinatnan para sa lahat ng kasangkot. Pinagmamasdan ni Victoria Reyes ang lungsod sa gabi mula sa bintana ng kanyang eleganteng apartment sa ika-30 palapag ng isang eksklusibong gusali. Sa isang kamay ay hawak niya ang isang baso ng red wine, sa kabilang banda ay ang kanyang mobile phone. Ang screen ay nagpapakita ng isang bagong natanggap na mensahe mula kay Gabriel Lim, magkikita kami ngayon. Pupunta siya sa kasal kasama ang mga bata. Huminga ng malalim ang babae. Sa loob ng 6 na taon, maingat niyang pinrotektahan ang lihim na ito, pagharang sa mga email, pagharang sa mga tawag, pagbabalik ng mga sulat. Lahat para pangalagaan ang kinabukasan ni Rico at, sa extension, ang data secure solutions na kanilang itinayo. Ngunit ngayon, ang panganib ay mas malaki. Ilang taon na ang nakalipas, habang sinusuri niya ang mga lumang file ng kumpanya para sa isang paglilinis ng system. Nakakita siya ng mga kakaibang transaksyon na naugnay sa isang dating kontrata ng supply ng medisina na may kaugnayan sa isang lumang ospital kung saan nagtrabaho si Anya sandali bilang researcher bago siya naging pediatrician. Ang mga transaksyong ito ay nagpapakita ng paglilipat ng pondo sa mga offshore account na kontrolado ni Victoria. Naging malinaw na sinubukan ni Anya na isama ang mga babalang ito sa kanyang mga mensahe kay Rico na nagpapahiwatig na hindi lang tungkol sa mga bata ang lihim, kundi pati na rin ang malalim na katiwalian. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan niyang tiyakin na walang koneksyon si Rico kay Anya. Nagtungo siya sa kanyang opisina, isang silid na perpektong maayos kung saan ang bawat bagay ay may tumpak na lugar. Mula sa isang drawer na may susi, kinuha niya ang isang folder na may simpleng Anya City. Pagbubukas niya, 12 ng mga sulat at nakaprint na email ang lumabas. 6 na taon ang pagtatangka ni Anya na makipag-ugnayan kay Rico. Ang huling sulat ay naglalaman ng litrato ng 3 magkakaparehong sanggol, halos isang taong gulang, nakangiti sa kamera. Iginala ni Victoria ang kanyang mga daliri sa larawan na may hindi maipaliwanag na ekspresyon. Ginawa ba niya ang tama noong panahong iyon? Sa Data Secure Solutions na malapit nang makakuha ng unang malaking pondo, ang balita na ang kanyang batang sihi ay nakabuntis sa kanyang ex-girlfriend ay magiging mapaminsala sa imahe ng kumpanya. O, sa huli, iyon ang sinabi niya sa sarili niya para bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Tumunog ang kanyang telepono na nagpabalik sa kanya. Si Rico iyon. Kailangan kitang kausapin, sabi niya nang walang salita nang sumagot si Victoria. Ngayon, ang pagmamadali sa kanyang boses ay hindi karaniwan. Halos 11:00 na ng gabi, Rico, sagot niya ng kalmado. Hindi ba pwedeng maghintay hanggang bukas? Hindi, ang katatagan sa kanyang tono ay hindi pumapayag sa diskusyon. Nasa lobby ako ng building mo. Naramdaman ni Victoria ang ginaw. Mabilis niyang itinago ang folder sa drawer at isinara ito gamit ang susi. Umakyat ka, sa wakas ay pumayag siya. Habang naghihintay, inayos niya sa isip ang kanyang mga iniisip. Natuklasan ba ni Rico ang isang bagay? Nakipag-ugnayan ba si Anya sa kanya ng direkta? Tumunog ang doorbell makalipas ang ilang minuto.
Pagbukas ng pinto, nakita ni Victoria ang isang Rico na halatang naguguluhan. Ang kanyang kamisa ay kulubot na tila nakaupo siya ng ilang oras sa parehong posisyon, at ang kanyang buhok, na karaniwang perpekto, ay gusot. May mga anak si Anya, sabi niya nang walang preno habang pumapasok sa apartment. Triplet, 5 taong gulang. Pinanatili ni Victoria ang kanyang ekspresyon, kahit na ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Kung nagulat ka dyan, bakit? Tanong niya na may peking pagka-inosente. Diretsong tiningnan siya ni Rico sa mga mata. Dahil eksakto ang panahon sa ating hiwalayan, sagot niya, maingat na sinusuri ang kanyang reaksyon. Na nagtutulak sa akin na magtaka kung may posibilidad na sila ay akin. Nagtungo si Victoria nang may pagkadahan-dahan sa bar. Gusto mo bang magserbisyo ako? Mukhang kailangan mo. Ang kailangan ko ay mga sagot, pagpupumilit niya, sumunod sa kanya. Bakit sa tingin mo ay may impormasyon ako tungkol sa personal na buhay ng ex-girlfriend mo? Kinuha ni Rico ang baso ngunit hindi uminom. Dahil hawak mo ang aking personal na korespondensya sa loob ng maraming taon, sagot niya sa tono ng akusasyon. Dahil sistematiko mong sinasala kung sino ang pwedeng lumapit sa akin at kung sino ang hindi. At dahil ang reaksyon mo nang malaman mong pupunta si Anya sa kasal, kasama ang 3 kasama ay napakalinaw. Pinanatili ni Victoria ang kanyang composure, bagamat sa loob ay kinikilala niya na minamaliit niya ang katalinuhan ni Rico. Nagkakaroon ka ng mga hula batay sa mga pagkakataon, sabi niya, eleganteng umupo sa isa sa mga sofa. Si Anya ay maaaring nagpatuloy na sa kanyang buhay pagkatapos niya akong iwan. Ang mga batang iyon ay maaaring anak ng ibang lalaki. At bakit niya dadalhin ang mga ito sa aking kasal? Humihingi ng mga upuan sa unang hilera, tanong ni Rico, bahagyang tumataas ang kanyang boses. Walang saysay iyon, maliban kung Huminto siya na tila bigla ang naliwanagan. Maliban kung gusto niyang makita ko sila, dagdag niya sa mahinang boses. Maliban kung gusto niyang malaman kung akin sila. Naunawaan ni Victoria na walang saysay ang patuloy na pagtanggi. Upo ka, Rico, sabi niya sa boses na mahinahon, ngunit may otoridad, ang parehong boses na ginamit niya taon na ang nakakaraan ng siya ay isang batang programmer lamang na may mga pangarap. Mayroon akong dapat ipakita sa iyo. Nang may pag-aatubili, sumunod si Rico. Nagtungo si Victoria sa kanyang opisina at bumalik makalipas ang ilang sandali na may hawak na folder. Inilagay niya ito sa coffee table nang walang sabi-sabi. Ano ito? Tanong niya, tinitingnan ang bagay na may pagdududa. Buksan mo ang folder, simpleng sagot niya. Nang may bahagyang nanginginig na mga daliri, inangat ni Rico ang takip. Lumaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita ang nilalaman, 12 ng mga sulat, nakaprint na email, kahit ilang ultrasound. Lahat ay nakatuon sa kanya. Lahat ay mula kay Anya. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ibig sabihin, sinubukan kang makipag-ugnayan ni Anya, paliwanag ni Victoria, pinapanatili ang isang propesyonal na tono. Maraming beses. Inangat ni Rico ang isa sa mga ultrasound. Malinaw nitong ipinapakita ang 3 maliliit na embryo. At hinaharangan mo ang lahat ng ito. Ang kawalang paniwala ay nagbigay daan sa galit sa kanyang boses. Sa anong karapatan? Naghanda si Victoria para sa konfrontasyon na matagal na niyang kinakatakutan. Sa karapatan na ibinigay sa akin ang pagtatayo ng kumpanyang ito, kasama ka mula sa simula, sagot niya ng may katatagan. Malapit na tayong magsara ng unang mahalagang pondo. Ang iyong imahe bilang isang batang visionary at nakatutok na leader ay mahalaga. Ang isang skandalo ng pagiging ama ay magpapabagsak sa atin. Mga anak ko sila, sigaw ni Rico, bigla ang tumayo. Desisyon ko iyan. Bata ka at impulsive, kontra ni Victoria. Iiwanan mo ang lahat para sa isang responsibilidad na hindi mo pa handa. Ang lahat ng ating trabaho, ang ating mga sakripisyo ay magiging walang saysay, Rico. Dali-dali ni Rico na binuksan ang nilalaman ng folder, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Ang lahat ng mga sulat na ito, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang lahat ng mga taong ito. Huminto siya sa isang litrato ng 3 sanggol na halos isang taong gulang, ang parehong mga mata, ang parehong ngiti na nakikita niya bawat umaga sa salamin. May mga anak ako, binigkas niya ang mga salitang ito na tila sinisikap niyang kumbinsihin ang sarili.
May 3 anak ako na hindi ako kilala, na lumaki sa pag-iisip na iniwan ko sila. Sinubukan ni Victoria na lumapit, ngunit itinaas ni Rico ang kanyang kamay upang pigilan siya. Sinagot mo ba ang mga sulat na ito? Hindi ito tanong, kundi isang pagpapatunay. Sinagot mo ba sila na nagpapanggap na ako? Iyon ang pinakamabuti para sa lahat, pagpupumilit ni Victoria. Si Anya ay magpapatuloy, ikaw ay magtutuon sa kumpanya, at sa huli. Sa huli pagputol sa kanya ni Rico, ang kanyang boses ay nagielo. Inakala mo bang sasabihin mo sa akin isang araw, o inakala mong hindi ko kailanman malalaman? Nanatili si Victoria sa katahimikan, kinikilala na wala siyang sagot sa tanong na iyon. Tinipon ni Rico ang lahat ng mga sulat at litrato, ibinabalik ang mga ito sa folder. Dadalhin ko ito, sabi niya na may kalmadong tono na taliwas sa bagyo sa kanyang mga mata. At Victoria, pinatalsik ka na. Tinitigan siya nito nang may kawalang paniwala. Hindi ka seryoso. Ang kumpanya ay mabubuhay pagputol sa kanya ni Rico. Ngunit ang ating profesional na relasyon ay nagtatapos dito. Dinaya mo ang aking tiwala sa pinakamalalang paraan. Nagtungo siya sa pinto, matatag na hawak ang folder sa ilalim ng kanyang braso. Rico, pag-isipan mo muli, pagpupumilit ni Victoria, sumunod sa kanya. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa iyong kapakanan, para sa ating kapakanan. Huminto siya sa pintuan, lumingon upang tingnan siya sa huling pagkakataon. Hindi mo ginawa iyan para sa kontrol, dahil hindi mo makayanan ang ideya na mawala ito, sagot niya nang may nakakagulat na kalinawan. Ninakaw mo sa akin ang 6 na taon kasama ang aking mga anak. Iyon ay isang bagay na hindi ko kailanman mababawi. At sa mga salitang ito, lumabas siya ng apartment, iniiwan si Victoria na mag-isa sa bigat ng kanyang mga desisyon. Habang bumababa ang elevator, pinagmamasdan ni Rico ang mga litrato ng kanyang mga anak na may halong emosyon at sakit, maliliit na bersyon ng kanyang sarili na ipinanganak, naglakad sa kanilang unang hakbang, nagsalita ng kanilang unang salita, lahat ng hindi niya alam. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Ito ay isang mensahe mula kay Celeste na saan ka? Mayroon pa tayong food tasting para sa menu bukas ng umaga. Ang kasal, sa lahat ng kanyang natuklasan, ay ganap na nakalimutan ang kanyang nalalapit na kasal. Isang kasal na ngayon ay ipinakita sa isang ganap na magkaibang liwanag. Habang lumabas siya ng gusali patungo sa gabi, hinaharap ni Rico ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Sa loob ng 1 linggo, hindi lamang niya makikita sa unang pagkakataon ang kanyang mga anak, kundi kailangan din niyang magdesisyon kung anong uri ng lalaki, anong uri ng ama ang gusto niyang maging. At ang desisyon na iyon ay magpapabago sa takbo ng maraming buhay, kasama na ang kanya. Malumanay na hinihipa ng hangin ang buhok ni Anya, habang pinagmamasdan niya ang mga triplet na tumatakbo sa tabing dagat. Nagpasya siyang dalhin sila sa dagat sa weekend, bago ang kasal, isang maliit na paghinga bago ang paparating na bagyo. Tingnan mo, Mama, sigaw ni Leo, hawak ng mataas ang isang napakalaking kabibi. Para itong bahay ng higante. Napakaganda, mahal, sagot niya na may ngiti, nakaupo sa isang makulay na tuwalya. Si Marco at Kaloy ay nag-uunahan sa pagtatayo ng pinakamataas na kastilyo ng buhangin, ang kanilang maliliit na kamay ay gumagana ng may ganap na konsentrasyon. Ang sikat ng araw sa hapon ay bumuhos sa eksena ng ginintuang liwanag na nagpadilim sa tubig ng dagat na tila sinabugan ng mga diamante. Kinuha ni Anya ang kanyang telepono at kinuhanan ang sandali, ang 3 bata, magkakapareho sa pisikal at magkakaiba sa personalidad, nag-i-enjoy sa simpleng kagalakan ng dalampasigan. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso sa pag-iisip na sa loob lamang ng 7 araw, ang buhay na kanilang kilala ay maaaring magbago magpakailanman. Nag-vibrate ang telepono sa kanyang kamay sa isang papasok na tawag, hindi kilalang numero. Nang may pag-aalinlangan, sumagot siya. Doktora Ramirez? Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay may tensyon, halos hindi makilala. Sino to? Tanong niya, bagamat alam na ng isang bahagi niya kung sino ito. Si Rico to, kumpirma niya pagkatapos ng isang maikling paghinto. Kailangan nating mag-usap. Si Anya ay agad na tumingin sa kanyang mga anak na patuloy na abala sa kanilang mga laro, walang kamalay-malay sa pag-uusap na maaaring magpabago sa kanilang buhay. Tungkol saan, eksakto, tanong niya, pinapanatili ang isang neutral na tono. Alam mo kung tungkol saan, ang boses ni Rico ay naglalaman ng halo ng pagkabalisa at pagmamadali.
Tungkol sa ating mga anak. Naramdaman ni Anya na nawala ang hangin sa kanyang baga. Ang sandali na matagal na niyang pinangarap sa loob ng 6 na taon ay sa wakas ay dumating, ngunit hindi sa paraan na inaasahan niya. Paano mo nalaman, tanong niya sa wakas, nang hindi sinubukan na tanggihan ito. Nalaman ko 3 araw na ang nakakaraan, sagot niya. Nakahanap ako ng isang lumang online article na nabanggit na ikaw ay ina ng triplet. Pagkatapos, kinompronta ko si Victoria. Victoria, ulit ni Anya na naguguluhan. Hinaharangan niya ang lahat ng iyong mga pagtatangka na makipag-ugnayan sa akin, paliwanag ni Rico, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Mga sulat, email, mensahe, lahat. Hindi ko kailanman nalaman na ikaw ay buntis. Hindi ko kailanman nalaman na may mga anak ako. Ipinikit ni Anya ang kanyang mga mata, pinoproseso ang pagbubunyag na ito. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na sadyang pinili ni Rico na baliwalain ang kanyang mga mensahe, na nagpasya siya na ang kanyang karera ay mas mahalaga kaysa sa posibilidad na maging ama. Hindi mo kailanman nalaman, bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa sa kanya. Hindi kumpirma ni Rico. Anya, sumusumpa ako, hindi ko kailanman baliwalain ang ganoong bagay, anuman ang naging katapusan natin. Hindi ko kailanman iiwanan ang aking mga anak. Isang nag-iisang luha ang dumaloy sa pisngi ni Anya, habang pinagmamasdan niya ang mga triplet na naglalaro sa dalampasigan. 6 na taon ang tahimik na pagmamay-ari, ng mga gabing nagtataka kung paano maaaring tanggihan ng isang lalaki ang kanyang sariling mga anak, ay naglaho sa harap ng bagong katotohanan na ito. Ang imbitasyon sa kasaldi. Nagsimula siya, sinusubukang intindihin. Bakit mo ako inimbitahan kung wala kang alam? Nagkaroon ng matagal na katahimikan bago sumagot si Rico. Dahil sa pagmamataas. Dahil sa paghihinakit, pag-amin niya sa wakas, ang kanyang boses ay puno ng kahihiyan. Gusto kong makita mo ang lahat ng aking nakamit nang wala ka, ang lahat ng pwede mong nakasama kung naniwala ka sa akin. Isang hangal at paghihiganting plano. Ang krudo na katapatan ng kanyang pag-amin ay nagulat sa kanya. At ngayon na alam mo ang katotohanan, ano ang gusto mo? Tanong ni Anya. Pilit na pinapanatili ang kalmado para sa kapakanan ng mga bata na paminsan-minsan ay tinitingnan siya habang naglalaro. Gusto ko silang makilala, sagot niya na walang pag-aalinlangan. Gusto kong maging bahagi ng kanilang buhay, makabawi sa nawalang panahon. Alam kong wala akong karapatang humingi nito, pero mga anak mo sila, Rico, pagputol ni Anya. Siyempre, may karapatan kang makilala sila. Paano sila? Tanong niya, ang kanyang boses ay lumambot. Laging nagpaplano. Si Leo ang adventurous, impulsive, at matapang. At si Kaloy ang sensitibo, ang taong nararamdaman ang lahat ng malalim. Tulad mo, sabi ni Rico, at naisip ni Anya ang kanyang ngiti sa kabilang linya. Si Kaloy ay tulad mo. Ngunit silang tatlo ay may mga mata mo, dagdag niya. At ang iyong pagiging matigas ang ulo. Definitely genetic. Isang mahina, halos hindi naririnig na tawa ang narinig mula sa kabilang dako. Anya, tungkol sa kasal, nagsimula si Rico, nagbago ang kanyang tono. Hindi mo kailangang magpaliwanag, pagputol sa kanya ni Anya. Naiintindihan ko na mayroon kang established na buhay. Mukhang kahanga-hangang tao si Celeste at ni. Kinansela ko ang kasal, putol sa kanya ni Rico, kagabi pa. Nagulat si Anya, walang imik sa loob ng ilang sandali. Bakit? Tanong niya sa wakas. Dahil hindi ako pwedeng magsimula ng kasal sa mga kasinungalingan, sagot niya ng simple. Karapat-dapat malaman ni Celeste ang aking tunay na dahilan sa pag-imbita sa iyo, at nang ipaliwanag ko sa kanya sabihin nating nakita niya ang isang bahagi ko na hindi niya nagustuhan. At pagkatapos, nang ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga batad. Paumanhin, sabi ni Anya ng taos puso. Huwag kang mag-alala, sagot ni Rico. Iyon ang tamang desisyon. Kami ni Celeste, hindi kailanman naging totoo. Sa tingin ko, alam naming dalawa iyon, ngunit ito ay maginhawa. Isang komportableng katahimikan ang namuo sa pagitan nila, ibang-iba sa tensyon na nagmarka sa kanilang huling pag-uusap 6 na taon na ang nakakaraan. Pwede ba tayong magkita bago ang petsa ng kasal? Tanong ni Rico sa wakas. Sa private, ikaw lang at ako. Marami pa tayong kailangang pag-usapan. Pinagmamasdan ni Anya ang mga triplet na ngayon ay tumatakbo patungo sa kanya na may mga kayamanang dagat sa kanilang mga kamay.
Bukas ng hapon, iminungkahi niya. Ang mga bata ay kasama ng aking ina. Bukas perpekto, kumpirma ni Rico. Ang cave sa tabi ng Central Park ng alas 4. Nandyan ako. Pangako, sabi ni Anya. Nang ibaba niya ang telepono, nakarating na ang mga bata sa kanya, iniaabot ang kanilang maliliit na kamay na puno ng mga kabibi at makukulay na bato. Tingnan mo ang aming mga kayamanan, Mama, sigaw ni Kaloy, nagniningning ang kanyang mga mata sa excitement. Niyakap ni Anya ang kanyang 3 anak ng mahigpit, nilalanghap ang amoy ng asin sa dagat at ng sikat ng araw sa kanilang buhok. Kayo ang pinakamagagandang kayamanan sa mundo, bulong niya na may buhol sa lalamunan. At sa lalong madaling panahon, makikilala ninyo ang isang napaka-espesyal na tao. Sino? Tanong ni Marco, laging mausisa. Umiti si Anya sa kanya, ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilan. Ang inyong tatay, simpleng sagot niya. Makikilala ninyo ang inyong tatay. Tinitigan siya ng mga bata na maihalo ng pagkalito at pagtataka, napakabata pa upang lubos na maunawaan ang laki ng mga salitang iyon. Ngunit malapit na nilang maunawaan. Malapit na, ang sirang bilog ng kanilang pamilya ay magsisimulang gumaling sa mga paraan na hindi kailanman maiisip ni Anya na posible. Habang nagsisimulang lumubog ang araw sa abot tanaw, pininturahan ang kalangitan ng kulay kahel at rosas, naramdaman ni Anya, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, na marahil ang hinaharap ay maaaring maging kasing ganda ng paglubog ng araw na iyon, iba sa kanyang pinlano, ngunit maganda sa sarili nitong paraan. Ang kapehan na tinawag na The Viewpoint Cafe ay nasa pinakamaaraw na sulok ng Central na Plaza. Ang malalawak nitong bintana ay nag-aalok ng perpektong tanawin ng parke, kung saan nag-i-enjoy ang mga bata at matatanda sa hapon ng tagsibol. Dumating si Anya 5 minuto bago ang itinakdang oras, pinili ang isang hiwalay na mesa sa tabi ng bintana na nagbibigay ng privacy nang hindi sinasakripisyo ang tanawin. Nakasuot siya ng simpleng asul na damit na bumagay sa kanyang kulay balat at nagpapatingkad sa kanyang brown na buhok. Matagal siyang nag-alinlangan sa harap ng salamin, pinagsasabihan ang sarili dahil sa nerbiyos. Hindi siya naghintay ng matagal. Eksaktong alas 4, ang hindi mapagkakamalang anyo ni Rico Alcantara ay dumaan sa pinto ng kapehan. Sa kabila ng mga taon na lumipas, naramdaman ni Anya ang pagbilis ng kanyang puso. Si Rico ay nanatiling isang kaakit-akit na lalaki, ngunit napansin niya ang mga banayad na pagkakaiba, maliliit na kulubot sa paligid ng kanyang mga mata, isang mas mature na tindig, at isang bagay na hindi maipaliwanag sa kanyang tingin na nagpapahiwatig ng mga karanasan at responsibilidad. Agad siyang nakita nito at nagtungo sa mesa ng may matatag na hakbang. Napansin ni Anya na kinilala siya ng ilang tao, bumubulong at tahimik na nagtuturo. May ganoong epekto ang kasikatan. Hello, Anya, bati ni Rico sa boses na pilit na pinapanatili ang kalmado, bagamat ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng nerbiyos. Rico, sagot niya, nag-aalok ng isang tensyonadong ngiti. Umupo siya sa harap niya, inilalagay ang isang leather portfolio sa mesa. Ang ganda mo, sabi niya ng may katapatan. Naging mapagbigay sa iyo ang panahon. Hindi iyon ang tingin ng mga dark circles ng isang single mom, biro niya, pilit na binabawasan ang tensyon. Pero salamat. Lumapit ang isang waitress para kumuha ng kanilang order. Humingi si Anya ng herbal tea habang humingi si Rico ng black coffee na walang asukal. Eksakto kung ano ang palagi nilang ino-order taon na ang nakakaraan nang sila ay mga estudyante pa lamang at ang kapehan na ito ang kanilang kanlungan para mag-aral ng ilang oras. Nang umalis ang waitress, isang hindi komportableng katahimikan ang namuo sa pagitan nila. Napakaraming dapat sabihin, napakaraming tanong, napakaraming paghingi ng tawad na nakabinbin na walang sinuman ang nakakaalam kung saan magsisimula. Dinalhan ko kayo ng mga ito, sabi ni Rico sa wakas, binuksan ang portfolio at kinuha ang isang malaking sobre para sa mga bata. Kinuha ni Anya ang sobre ng may pag-usisa. Pagbukas niya, nakita niya ang 3 maliliit na pilak na card na may nakaukit na pangalan ng kanyang mga anak, Marco Alcantara Ramirez, Leo Alcantara Ramirez, Kaloy Alcantara Ramirez. Ito ay mga trust fund, paliwanag ni Rico. Isa para sa bawat isa. Sinasaklaw nito ang kanilang pag-aaral sa universidad, postgraduate, kung gusto nila, at isang panimulang pondo para sa kanilang ika-21 kaarawan. Naramdaman ni Anya ang sakit ng pagmamataas.
Hindi kami nagpunta dito para pag-usapan ang pera, Rico, sabi niya nang mas malamig kaysa sa kanyang nilalayon. Maayos kaming nabuhay ng walang tulong pinansyal sa loob ng 6 na taon. Itinaas ni Rico ang 2 kamay sa 1 kilos ng pakikipagkasundo. Alam ko, at lubos kong hinahangaan kung paano mo sila pinalaki, sagot niya ng may katapatan. Hindi ito pagtatangka na bilhin ang kanilang pagmamahal o ang sa iyo. Ito ay simpleng pinakamaliit na magagawa ko para simulan ang pagbabayad pinsala sa aking pagkawala, bagamat alam kong imposible nang bawiin ang nawalang panahon. Bumalik ang waitress na may dalang inumin na nagbigay sa kanila ng sandali para ayusin ang kanilang mga iniisip. Napakarami kong tanong, pag-amin ni Rico nang mag-isa na lang sila. Paano ang pagbubuntis? Ang panganganak? Ang kanilang unang salita? Ang kanilang unang hakbang? Bahagyang nanginginig ang kanyang boses habang binabanggit ang lahat ng sandali na kanyang nawala. Naramdaman ni Anya na ang kanyang paunang paghihinakit ay lumambot sa harap ng halatang sakit sa kanyang tingin. Mataas ang risk ng pagbubuntis, nagsimula siya, dahan-dahang hinipan ang kanyang tsaa. Nakita ko ng multiple gestation sa 8 linggo, 3 perpektong nabuong embryo. Nakikinig si Rico ng may ganap na atensyon na tila gusto niyang i-record ang bawat salita sa kanyang memorya. Ang aking ina ay pansamantalang lumipat sa akin nang umabot ako sa 6 na buwan, pinatutulog ako ng mga doktor, patuloy ni Anya. Ipinanganak sila sa ika-34 na linggo, premature ngunit malusog. Si Marco ay tumimbang ng 1.8 kilo, si Leo ay 1.7, at si Kaloy, ang pinakamaliit, ay 1.5 lamang. Kailangan ba nila ng inkubator? Tanong ni Rico, halatang naantig. 3 linggo, tumango si Anya. Iyon ang pinakamahabang araw sa buhay ko. Naglalakbay ako mula sa ospital pa uwi at pabalik, nagpapakain ng gatas, halos hindi natutulog ng ilang oras. Ang aking ina ang aking kaligtasan. Dapat ko siyang pasalamatan ng personal, sabi ni Rico, sa pag-aalaga sa kanila at sa iyo. Tumango si Anya, kinikilala ang kilos. Sinubukan kitang kontakin nang kumpirmahin ko ang pagbubuntis, pag-amin niya. Tinawagan kita ng maraming beses, ngunit hindi ko kailanman nakayanan na makausap ang iyong mga assistant. Nagpadala ako ng mga email na hindi kailanman nasagot. Nagpunta pa ako sa opisina ng Data Secure Solutions, ngunit hindi kita kailanman nakita. Ipinikit ni Rico ang kanyang mga mata ng sandali, halatang pinahihirapan. Si Victoria, bulong niya. Tiniyak niyang hindi ko kailanman natanggap ang anuman. Nakita ko ang lahat ng iyong mga sulat sa kanyang apartment. Ang mga ultrasound. Ang mga litrato. Lahat. Bakit niya gagawin ang ganoong bagay? Tanong ni Anya, bagamat alam na niya ang sagot. Dahil sa tingin niya ay makakagulo ito sa kumpanya, paliwanag ni Rico ng may kapaitan. Nakikipagnegosasyon kami sa unang mahalagang pondo. Ayon sa kanya, ang isang skandalo ng pagiging ama ay magpapalaya sa mga conservative investor. Humigop si Anya ng kanyang tsaa, pinoproseso ang impormasyon. At ngayon, ano ang mangyayari sa kanya? Hindi na siya nagtatrabaho sa Data Secure Solutions, sagot ni Rico ng may katatagan. Hiningi ko ang kanyang agarang pagbibitiw at tinanggap ko na manatili siya sa kanyang mga shares kapalit ng isang confidentiality agreement. Ayokong magkaroon ng skandalo sa media na maaaring makakaapekto sa mga bata. Tumango si Anya, pinahahalagahan ang kanyang pagiging maingat. Kwentuhan mo ako tungkol sa kanila, tanong ni Rico, bahagyang sumandal. Lahat ng pwede mong ikwento sa akin. Sa loob ng sumunod na 1 oras, nagbahagi si Anya ng mga anekdota, milestones, at kakaibang katangian ng mga triplet. Kinuwento niya kung paano natutong bumasa si Marco, bago pa man siya mag-4 na taong gulang, ngayon ay nilalamon na ang maliliit na libro ng mag-isa. Kung paano umakyat si Leo sa puno sa hardin sa edad na 3, na nagdulot sa kanya ng pinakamalaking takot sa kanyang buhay. Kung paano si Kaloy ay may likas na talento sa musika, tumutugtog ng mga himig sa pamamagitan ng pandinig sa maliit na piano na laruan na ibinigay sa kanya ng kanyang lola. Nakikinig si Rico sa bawat kwento ng may pagkaakit, tumatawa sa mga kalokohan at naantig sa mga tagumpay ng mga bata na hanggang kamakailan ay hindi niya alam. Kailan ko sila makikilala? Tanong niya sa wakas ng huminto ang pag-uusap. Naghihintay si Anya sa tanong na ito. Inihahanda ko sila, paliwanag niya. Nakausap ko sila tungkol sa iyo.
Sinabi ko sa kanila na hindi alam ng kanilang tatay ang kanilang pag-iral, ngunit ngayon gusto kanyang makilala. At paano ang kanilang reaksyon? Malinaw ang pagkabalisa sa kanyang boses. Pag-usisa, karamihan, sagot ni Anya na may ngiti. Nagtatanong sila kung mayroon kang sekretong laboratorio, tulad ni Iron Man. Tila lahat ng bata sa kanilang klase ay iniisip na ikaw ay isang uri ng Tony Stark. Ngumiti si Rico, ngunit may tensyon sa kanyang tawa. Kailan, pagpupumilit ni Anya. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Bukas, nagdesisyon siya. Kung available ka, syempre. Pwede tayong magkita sa playground sa tabi ng lawa. Ito ay isang pamilyar na lugar para sa kanila. Magiging komportable sila. Bukas, ulit ni Rico na tila nilalasap ang salita. Ika-cancel ko ang anumang engagement. Anong oras? 11:00, iminungkahi ni Anya. Iyon ang oras kung kailan sila pinaka-energetic at masaya. Tumango si Rico, halatang excited at kinakabahan. Dapat ba tayong magdala ng isang bagay? Tanong niya nang walang katiyakan. May paborito ba silang laruan o di? Ngumiti si Anya sa kanyang nerbiyos. Basta dumating ka, sagot niya nang may katapatan. Hindi nila kailangan ng mamahaling regalo. Kailangan nilang makilala ang kanilang tatay. Tinitigan ni Rico ang kanyang tingin sa loob ng ilang segundo, at nakita ni Anya sa kanyang mga mata ang batang idealista na nakilala niya taon na ang nakakaraan bago siya binago ng tagumpay at ambisyon. Salamat, sabi niya sa wakas. Sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito, sa kabila ng lahat. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, paglilinaw ni Anya ng may kahinahunan. Ginagawa ko ito para sa kanila. Karapat-dapat silang malaman ang kanilang buong kwento, malaman kung saan sila nagmula. Tumango si Rico, naunawaan at tinatanggap ang kanyang mga termino. Isang huling tanong, sabi niya habang nag-iiwan ng sapat na pera para sa kanilang dalawang inumin. Mayroon bang sinuman sa buhay mo? Isang ama para sa kanila? Nag-alinlangan si Anya sandali bago sumagot ng tapat. Nakakakilala ako ng isang tao. Si Paolo. Neurologistang pediatrician siya sa ospital. 3 buwan pa lang kaming lumalabas, pero mabuti siyang tao. May isang bagay na hindi maipaliwanag ang dumaan sa tingin ni Rico, ngunit mabilis itong nawala. Masaya ako para sa iyo, sabi niya nang may halatang katapatan. Karapat-dapat kang maging masaya. Tumayo sila ng sabay-sabay, parehong alam na ang pagtatagpong ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang magkakaugnay na buhay. Hanggang bukas, kung gayon, paalam ni Rico, inabot ang kanyang kamay. Kinuha ito ni Anya sandali, nagulat sa pamilyaridad ng pagkakakapit sa kabila ng mga taon na lumipas. Hanggang bukas, kumpirma niya bago idinagdag, darating kami ng maaga, kaya huwag kang magpalit. Hindi gusto ni Marco ang mga pagkalate. Katulad mo siya sa bagay na iyon. Ngumiti si Rico, at sa unang pagkakataon mula nang magkita silang muli, ang kanyang ngiti ay umabot sa kanyang mga mata. Naroroon ako ng 10 oras 45 minuto, pangako niya. Habang pinagmamasdan niya silang naglalayo sa magkaibang landas, hindi maiisip ng isang waiter na naglilinis ng kalapit na mesa na nasaksihan lamang niya ang muling pagkakakita na magpapabago magpakailanman sa buhay ng isa sa mga pinakakakaibang pamilya sa syudad. Isang pamilya na malapit ng lubos na tukuyin ang sarili. Ang Lake Park ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga. Ang mga pamilya ay punong-puno sa mga benches at picnic tables, habang ang mga bata ng lahat ng edad ay tumatakbo sa mga playgrounds. Dumating si Rico ng kalahating oras na mas maaga, masyadong kinakabahan para maghintay sa kanyang apartment. Nakasuot siya ng casual ngunit eleganteng damit, dark jeans, light blue shirt at sneakers. Matagal siyang nag-isip tungkol sa kanyang damit, gusto niyang magpakita ng isang relaxed, ngunit respetadong imahe. Hindi ang ng isang multinasyonal na kumpanya ng teknolohiya, kundi simpleng isang ama na malapit nang makilala ang kanyang mga anak. Sinuri niya ang kanyang relo sa ika-10 pagkakataon. 10 oras 50 minuto, anumang sandali, darating sila. Ang kanyang puso ay kumakatok ng napakalakas na maramdaman niya ang kanyang pulso sa kanyang mga sentido. Nakipagnegosasyon siya sa mga walang awa na investor, nagpakita ng mga produkto sa libu-libong tao, lumabas sa mga cover ng economic magazines, ngunit walang nakapaghanda sa kanya para sa nerbiyos na nararamdaman niya ngayon. Nang sandaling iyon, nakita niya sila.
Si Anya ay naglalakad sa pangunahing daanan, hawak ang kamay ng isang bata sa bawat panig. Ang pangatlo ay bahagyang nauna, pinagmamasdan ng may pag-usisa ang isang ardilya na umaakyat sa isang puno. Naparalisa si Rico sa malayo. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila, tatlong maliliit na bersyon ng kanyang sarili, na may parehong bahagyang kulot na maitim na buhok, ang parehong athletic na pangangatawan, kahit ang parehong paraan ng paglalakad. Tara na, mga bata, dito, sabi ni Anya, ginagabayan sila patungo sa bench kung saan naghihintay si Rico, walang kibo. Nang lumapit sila, makita ni Rico ang mga banayad na pagkakaiba sa pagitan nila, ang isa ay tila maseryoso, pinagmamasdan siya ng may matalim na pagsusuri, ang isa ay nagpakita ng malikot at may tiwala ng ngiti. Ang pangatlo ay bahagyang nakatago sa likod ni Anya na may maingat ngunit mausisa na ekspresyon. Magandang araw, bati ni Anya na may nakapagpapalakas ng ngiti. Saktong-sakto ang dating namin. Tumango si Rico, pansamantalang walang makita na salita. Sa wakas, lumuhod siya para mapantayan ang mga bata. Hello, sabi niya sa mahinang boses. Ako si Rico. Ikinagagalak kong makilala kayo. Ang batang may seryosong ekspresyon ay humakbang pasulong. Ako si Marco, formal niyang ipinakilala ang sarili, inabot ang kanyang maliit na kamay. 5 taong gulang ako at 3 buwan. Kinamayan ni Rico ang inabot na kamay na mangha sa formalidad ng kilos. Ikinagagalak kong makilala ka, Marco, sagot niya ng may parehong pagkaseryoso. Ang pangalawang bata, ang may malikot na ngiti, ay humakbang pasulong ang hindi naghihintay ng imbitasyon. Ako si Leo, sigaw niya ng may entusyasmo. Totoo ba na mayroon kang mga robot sa trabaho? Sabi ni Mama, gumagawa ka ng mga computer na nag-iisip ng mag-isa. Hindi napigilan ni Rico ang ngiti sa kanyang enerhiya. Mayroon kaming ilang robot, kumpirma niya. At nagtatrabaho kami sa artificial intelligence na parang mga computer na natututo ng mga bagong bagay araw-araw. Tulad namin, sabi ni Leo, halatang humanga. Ang pangatlong bata ay nanatili sa tabi ni Anya, pinagmamasdan ang pag-uusap ng may matatalim na mata. At ikaw naman si Kaloy, hula ni Rico, diretsong bumaling sa kanya ng may espesyal na kahinahunan. Tumango ang bata ng walang imik, ngunit tinitigan ang kanyang tingin ng may nakakagulat na intensidad para sa isang napakaliit na bata. Si Kaloy ang aming musikero, paliwanag ni Anya, hinahaplos ang buhok ng bata. Gustong-gusto niya ang piano. Gustong-gusto ko rin ang musika, sabi ni Rico. Nang halos kasing edad mo ako, tinuruan ako ng lola ko na tumugtog ng ilang kanta. Ang pagbubunyag na ito ay tila pumukaw sa interes ni Kaloy, na sa wakas ay nagsalita sa mahinang boses ngunit malinaw. Marunong ka bang tumugtog ng Twinkle, Twinkle, Little Star? Ito ang paborito kong kanta. Paborito ko rin yan, sagot ni Rico na may nostalhic na ngiti. Marahil ay pwede tayong magpatugtog ng magkasama balang araw. Isang naghihintay na katahimikan ang namuo sa pagitan nila. Intervent si Anya ng natural. Paano kung maglakad tayo ng kaunti? Pwede tayong maglakad sa paligid ng lawa. Tumango ang mga bata ng may entusyasmo. Agad na nanguna si Leo, itinuro ang mga pato at nagtanong kung pwede ba silang pakainin. Naglakad si Marco sa tabi ni Anya, paminsan-minsan ay lumingon sa likod upang tiyakin na si Kaloy at Rico ay sumusunod. Sa pagkagulat ng lahat, lumapit si Kaloy kay Rico at pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalinlangan, inabot ang kanyang kamay sa kanya. Kinuha ito ni Rico nang may walang katapusang pag-iingat, na tila may hawak siyang isang napakababasagin at mahalagang bagay. Naglakad sila ng ganoon sa loob ng ilang sandali, sa isang pormasyon na tila natural bagamat ganap na bago para sa lahat. Si Leo ang namumuno sa ekspedisyon, nagtuturo ng mga hayop at halaman. Nagbigay si Marco ng mga nakakagulat na impormasyon tungkol sa pagtuklas. Ang mga pato ay pwedeng matulog ng kalahati ng kanilang utak habang ang kabilang kalahati ay gising. Si Kaloy ay tahimik na naglalakad sa tabi ni Rico, ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na hawak sa kamay ng matanda. Sabi ni Mama, hindi mo alam na umiiral kami, bigla ang sabi ni Marco, lumingon para tingnan si Rico. Totoo ba? Ang direktang tanong ay nagulat kay Rico, bagamat binalaan na siya ni Anya tungkol sa pagiging prangka ni Marco. Totoo, sagot niya ng tapat, alam na karapat dapat malaman ng mga batang ito ang katotohanan. Nalaman ko lang kamakailan na umiiral kayo at tuwang-tuwa ako. Bakit hindi ka nakatira sa amin dati, pagpupumilit ni Marco?
Naghanap si Rico ng tingin ni Anya, na bahagyang tumango, na nagpapahiwatig na magpatuloy siya. Naghiwalay kami ng mama mo bago pa man niya malaman na paparating kayo, paliwanag niya ng maingat. Sinubukan niyang sabihin sa akin, ngunit nagkaroon ng komunikasyon, tulad ng kapag ang telepono ay walang baterya, tanong ni Leo na lumapit para makinig. Parang ganoon, umiti si Rico pero mas komplikado. Ang mahalaga ay alam ko na ngayon at tuwang-tuwa ako na makilala kayo. Ikaw ang tatay namin, di ba? Ang mahinang boses ni Kaloy ang nagpatingin sa lahat. Ang kanyang tanong ay naglalaman ng katiyakan, higit sa isang pagdududa. Lumuhod si Rico para mapantayan siya, hawak pa rin ang kanyang kamay. Kaloy, kumpirma niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ako ang inyong tatay. Nagpalitan ng tingin ang tatlong bata, na tila nag-uusap ng tahimik sa pagitan nila. Sa wakas, si Marco ang nagsalita para sa kanilang tatlo. Mananatili ka na ba ngayon? Tanong niya nang may walang awa na luhika ng isang 5 taong gulang. Dapat manatili ang mga tatay sa kanilang mga anak. Tiningnan ni Rico si Anya, alam ang pagiging komplikado ng sitwasyon. Siya ay lumapit ng may kahinahunan. Nakatira kami sa magkakahiwalay na bahay, paliwanag niya, tulad ng mga magulang ni na Gabriel at Lucia, naaalala ninyo. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi maaaring maging bahagi ng inyong buhay ang inyong tatay. Pupunta ka ba para bisitahin kami? Tanong ni Leo, halos hindi mapigil ang kanyang entusyasmo. Pwede ba naming bisitahin ang trabaho mo at makita ang mga robot? Gustong-gusto kong bisitahin ninyo ang aking opisina, sagot ni Rico ng may katapatan. At bibisitahin ko kayo tuwing papayagan ako ng inyong mama. At dadalhin mo kami sa zoo, pagpupumilit ni Leo. May mga bagong baby panda, dagdag ni Kaloy, halatang mas masigla. At malalaking buhaya. Umiti si Rico, naramdaman kung paano lumuwag ang buhol sa kanyang lalamunan. Zoo, amusement park, beach, saan man din niyo gusto, pangako niya. Pinagmamasdan ni Anya ang interaksyon na maihalo ng magkakasalungat na emosyon. Sa isang banda, naramdaman niya ang malalim na kagalakan na makita ang kanyang mga anak na kumonekta ng natural sa kanilang ama. Sa kabilang banda, isang sakit ng pagkabalisa sa bilis ng pagiging mahalagang bahagi ni Rico sa kanilang buhay. Paano kung mag-swing tayo? Iminungkahi niya, nakita na ang pag-uusap ay nagsisimulang maging masyadong matindi. Sumagot ang mga bata ng may entusyasmo, tumakbo patungo sa playground na may bagong enerhiya. Sinundan sila ni Rico at Anya ng mas mabagal. Ang galing nila, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Napakatalino, napakaperpekto. Mayroon silang sariling mga sandali, umiti si Anya. Dapat mong makita sila kapag nag-aaway sila para sa huling piraso ng pizza. Tinitigan siya ni Rico. Salamat sa ito, sabi niya ng may katapatan. Sa pagpapahintulot sa akin na makilala sila, sa hindi paglayo sa akin sa kabila ng lahat. Tulad ng sinabi ko kahapon, ginagawa ko ito para sa kanila, sagot ni Anya. Pero kailangan kitang bigyan ng babala, Rico. Kung magpasya kang maging bahagi ng kanilang buhay, dapat itong maging permanente. Hindi sila pwedeng makaranas ng isa pang pag-iwan. Malinaw ang pagkaseryoso sa kanyang boses. Wala akong intensyon na mawala, tiyak niya. Gusto kong maging isang tunay na ama para sa kanila. Ang natitirang panahon ng aking buhay ay hindi sapat para makabawi sa nawalang 6 na taon na ito, ngunit gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Nakarating sila sa mga swing kung saan sinubukan ng umakyat ni Leo sa pinakamataas habang matyagang ipinapaliwanag ni Marco kung bakit ito mapanganib. Si Kaloy ay nagmamasid mula sa isang maingat na distansya, naghihintay ng kanyang turn. Gusto mo bang itulak ako? Bigla ang tanong ni Kaloy kay Rico, itinuturo ang isang walang laman na swing. Naramdaman ni Rico ang pagbilis ng kanyang puso sa simpleng kilos na ito ng tiwala. Isang karangalan, sagot niya, tinulungan ang maliit na bata na umakyat. Sa sumunod na oras, nagbago si Rico, ang hihi ng Data Secure Solutions, ang mapanuring negosyante, ang teknolohikal na magnate. Lahat ng mga karakter na iyon ay nawala. Sa halip, nanatili siyang simpleng ama na nakikipaglaro sa kanyang mga anak, tumatakbo, tumatawa, nahuhulog, at bumabangon, naranasan sa unang pagkakataon ang mga sandali na tinuturing na karaniwan ng ibang mga magulang. Pinagmamasdan sila ni Anya mula sa isang bench sa malapit, pinapayagan silang bumuo ng mga unang alaala ng magkasama.
Nag-vibrate ang kanyang telepono sa isang mensahe mula kay Paolo, "Kamusta na? Nandito ako kung kailangan mo ako." Sumagot siya ng simpleng okay lang. "Tatawagan kita mamaya," bago muling ibalik ang telepono. Ang sandaling ito ay hindi para sa kanya o kay Paolo. Ito ang simula ng isang ugnayan na, sa kabila ng mga pambihirang sitwasyon, ay karapat-dapat sa sarili nitong espasyo upang lumago. Nang sa wakas ay mapagod ang mga bata sa paglalaro, bumalik sila sa kanya, ang kanilang mga mukha ay namumula sa pagod at emosyon. "Tatay, pwede kaming iswing ng napakataas," sigaw ni Leo, gamit sa unang pagkakataon ang salitang tatay ng natural. Napansin ni Anya kung paano pinigilan ni Rico ang kanyang emosyon sa pagdinig ng simpleng termino na para sa ibang ama ay karaniwan, ngunit para sa kanya ay kumakatawan sa isang ganap na bagong mundo. "Oras na para umuwi," anunsyo ni Anya, napansin na palapit na ang oras ng tanghalian. Kailangan kumain at magpahinga ng mga bata. Tumango si Rico, bagamat halatang nag-aatubili siyang tapusin ang pagtatagpo. "Pwede ko ba silang makita sa lalong madaling panahon?" tanong niya, bumaling sa parehong Anya at sa mga bata. Si Marco ang sumagot ng may karaniwang katumpakan. "Pwede kang pumunta para mag-dinner," iminungkahi niya, tinitingnan ang kanyang ina para sa pag-apruba. "Bukas ay Huwebes." Tuwing Huwebes, nagluluto ng spaghetti si Mama. Umiti si Anya sa pagiging transparent ng kanyang anak. "Kung walang ibang commitments ang iyong tatay, pwede siyang pumunta para mag-dinner bukas," pumayag siya. "Ika-cancel ko ang anumang commitments," tiyak ni Rico agad. Tumalon si Leo sa excitement. "At pagkatapos, pwede ka naming ipakita sa aming mga laruan. May tricks ako na tunay na umuungol. At pwede kong ipakita sa iyo ang aking koleksyon ng mga bato," dagdag ni Marco ng may pagkaseryoso. Si Kaloy, na mas tahimik, ay lumapit kay Rico at marahang hinila ang kanyang manggas. "May piano ako," sabi niya sa mahinang boses. "Pwede tayong magpatugtog ng magkasama." Lumuhod si Rico para mapantayan siya. "Gustong-gusto ko," sagot niya ng may katapatan. "Ito ay isang date, kung gayon." Nagpaalam ang mga bata na may kusang loob na yakap na nagulat kina Rico at Anya. Ang naturalidad kung saan nila tinanggap ang bagong presensya na ito sa kanilang buhay ay nakamamangha at nakakagalaw. Habang pinagmamasdan niya silang naglalayo sa daanan, nakaranas si Rico ng halo ng mga emosyon na hindi niya kailanman naramdaman, ganap na kagalakan sa pagtuklas na ito, sakit sa mga nawalang taon, at higit sa lahat, isang matatag na determinasyon na maging ama na karapat-dapat sa tatlong pambihirang batang ito. Ang hindi alam ng sinuman ay ang unang pagtatagpong ito ay simula pa lamang ng isang komplikadong paglalakbay kung saan ang nakaraan at ang kasalukuyan ay magtatagpo sa mga hindi inaasahang paraan, at kung saan ang lahat ay kailangang matuto na tukuyin ang kahulugan ng pamilya. Ang pangunahing conference room ng Data Secure Solutions ay ganap na okupado ng umaga. Ang 12 miyembro ng Board of Directors, ang mga vice-presidente ng bawat dibisyon, at ang mga pangunahing stockholder ay nagtipon para sa anunsyo na tinawag ni Rico bilang isang emergency. Si Gabriel at Stella ay may pribilehiyong upuan sa magkabilang panig ng head table kung saan tradisyonal na nakaupo si Rico. Ang kapansin-pansing pagkawala ni Victoria Reyes ay patuloy na lumilikha ng mga bulungan bago magsimula ang meeting. Pumasok si Rico ng 10:00, nakasuot ng kanyang karaniwang kagandahan, ngunit may ibang aura, mas relaxed at sabay na mas determinado. Agad na tumahimik ang lahat. "Magandang araw sa inyong lahat," bati niya, na natiling nakatayo sa halip na umupo. "Pinahahalagahan ko ang inyong presensya sa pambihirang pagpupulong na ito. Mayroon akong ilang mahahalagang anunsyo na gagawin." Nagpalitan ng tingin ang mga naroroon. Kumalat ang mga bulungan tungkol sa radikal na pagbabago sa istruktura ng kumpanya sa loob ng ilang araw, ngunit walang sinuman ang may opisyal na kumpirmasyon. Una, nagsimula si Rico, "Nais kong formal na ipaalam sa inyo ang tiyak na paglisa ni Victoria Reyes sa kumpanya. Ang kanyang mga kontribusyon sa Data Secure Solutions ay naging makabuluhan, ngunit naghiwalay ang aming mga landas dahil sa hindi pagkakasundo. Hindi ito nakakagulat, ang biglaang pagbibitiw ni Victoria ay naipahayag na sa loob. Ang hindi alam ng sinuman ay ang tunay na dahilan. Pangalawa, patuloy niya, ako ay nagpapatupad ng isang restructuring sa senior management. Si Gabriel Lim at Stella Cruz ay magiging joint executive directors ng mga pang-araw-araw na operasyon. Mananatili ako sa pagkapangulo ng board at sa strategic vision,
ngunit lubos kong babawasan ang aking paglahok sa pang-araw-araw na pamamahala. Ito ay nagdulot ng mga bulungan ng sorpresa. Si Rico Alcantara ay kilala sa kanyang ganap na kontrol sa bawat aspeto ng kumpanya, sa kanyang obsesibong dedikasyon na halos umabot sa workaholism. Ang desisyon na ito, patuloy niya, bahagyang tinaas ang boses upang muling makuha ang atensyon, ay motivated ng mga personal na sitwasyon na nais kong ibahagi sa inyo. Huminto siya ng sandali, huminga. Kamakailan, natuklasan ko na ako ay ama ng mga triplet na 5 taong gulang, anunsyo niya ng simple. Dahil sa mga sitwasyon na hindi kailangang detalyehin, hindi ko alam ang kanilang pag-iral hanggang 2 linggo na ang nakakaraan. Ngayon na alam ko na, ang aking prioridad ay bumuo ng relasyon sa aking mga anak at aktibong lumahok sa kanilang edukasyon at pag-unlad. Ang katahimikan na sumunod sa deklarasyong ito ay halos palpable. Ang mga mukha sa paligid niya ay nagpakita ng iba't ibang ekspresyon, sorpresa, pagkalito, kahit pagdududa. Naiintindihan ko na ang anunsyong ito ay hindi inaasahan, pag-amin ni Rico, ngunit nais kong tiyakin sa inyo na ang transisyon ay magiging maayos at ang katatagan ng Data Secure Solutions ay hindi makokompromiso. Si Gabriel at Stella ay maingat na inihanda upang gampanan ang mga responsibilidad na ito at mayroon silang aking ganap na tiwala. Isang kamay ang umangat sa mga stockholder, si Robert Chen, kinatawa ng isa sa pinakamahalagang investment funds. Pwede ba naming itanong kung paano ito makakaapekto sa istruktura ng shareholding ng kumpanya? Tanong niya sa neutral na tono, ngunit may mapanuring tingin. Inaasahan niya ang tanong na ito. Ang aking shareholding ay hindi magbabago sa ngayon, sagot niya ng kalmado. Na-update ko ang aking testamento at itinatag ang mga trust fund para sa aking mga anak, ngunit hindi ito makakaapekto sa operasyon o corporate governance sa maikli o katamtamang termino. Isang kamay pa ang umangat, si Victoria Salgado, ang Public Relations Director. Mula sa pananaw ng media, paano mo planong hawakan ang anunsyong ito? Tanong niya, iniisip ang public image. Ang media ay magtatanong, lalo na pagkatapos ng pagkansela ng iyong kasal kay Celeste. Maglalabas kami ng isang simple at diretsong press release, paliwanag ni Rico, nang walang drama o hindi kinakailangang detalye. Rico Alcantara, nag-restructure ng kanyang papel sa Data Secure Solutions upang maglaan ng oras sa kanyang bagong tuklas na pagiging ama. Nang hindi binabanggit ang pagkakakilanlan ng ina o mga tiyak na sitwasyon upang protektahan ang privacy ng mga bata. Tumango si Victoria, nagsusulat ng mga tala. Mayroon pa bang karagdagang tanong, alok ni Rico? Isang maikling katahimikan ang sumunod na sinundan ng boses ni Gabriel. Sa tingin ko, nagsasalita ako para sa lahat ng sabihin kong bagamat nagulat, sinusuportahan namin ang iyong desisyon, sabi niya ng may katatagan. Ang kumpanya na iyong itinayo ay matatag, at may karapatan kang balansihin ang iyong personal at propesyonal na buhay tulad ng sinumang tao. Tumango ang ilan, bagamat ang ilang mukha ay nagpakita pa rin ng pag-aalala o mga internal na kalkulasyon kung paano makakaapekto ang mga pagbabago na ito sa kanilang sariling mga posisyon. Salamat, Gabriel, sagot ni Rico, at salamat sa inyong lahat sa inyong pag-unawa. Ang mga susunod na araw ay magiging transisyon, ngunit lubos akong nagtitiwala sa koponan na ito at sa kanilang kakayahan na panatilihin ang Data Secure Solutions sa landas ng paglago at pagbabago. Sa mga salitang ito, winakasan niya ang formal na pagpupulong, bagamat nanatili siya sa silid upang tugunan ang mga individual na tanong at magbigay ng personal na katiyakan sa mga nangangailangan. Lumapit si Stella nang umalis na ang karamihan. Matapang ka, sabi niya sa mahinang boses. Hindi maraming sihi ang unahin ang kanilang pamilya kaysa sa kanilang imperyo. Umiti si Rico, naalala ang ekspresyon ng kanyang mga anak nang ipinangako niya sa kanila na dadalhin sila sa zoo 2 linggo na ang nakakaraan. Hindi ko ito gagawin, pag-amin niya ng may katapatan, ngunit may nagbabago kapag nakikita mo ang 3 maliliit na bersyon ng iyong sarili na tumitingin sa iyo ng may ganap na paghanga. Bigla, ang mga financial balance at stock quotations ay tila hindi gaanong mahalaga. Tumango si Stella ng may pag-unawa. Nakausap mo na ba si Celeste? Tanong niya ng may kahinahunan. Maikli lang, sagot ni Rico, nasa Milan siya para sa Fashion Week. Medyo maunawain siya, isinasaalang-alang ang mga sitwasyon. Sa tingin ko, alam naming dalawa na ang aming relasyon ay mas isang maginhawang alyansa kaysa isang tunay na emosyonal na commitment. At kay Anya?
Ang tanong ay mas personal, ngunit si Stella ay naging kanyang assistant sa loob ng 7 taon at nagkaroon ng karapatan sa isang tiyak na pamilyaridad. Ang ekspresyon ni Rico ay naging mas komplikado. Naghahanap kami ng aming landas, sagot niya ng maingat. Mayroon siyang kasama sa kanyang buhay ngayon, isang doktor mula sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Mukhang isang mabuting tao. Tinitigan siya ni Stella ng may atensyon. At nagagalit ka doon, sabi niya, hindi bilang tanong, kundi bilang pagpapatunay. Sinuri ni Rico ang kanyang sagot. Naguguluhan ako pag-amin niya sa wakas. Ang isang bahagi sa akin ay patuloy na nakikita si Anya bilang ang estudyanteng medikal na minahal ko, ang babae na iniwan ako para ituloy ang kanyang karera. Ngunit nagpatuloy siya. Pinalaki niya ang ating mga anak ng mag-isa. Nagtayo siya ng isang kumpletong buhay nang wala ako, at ngayon ko palang nakikilala ang 4 na taong iyon. Inilagay ni Stella ang isang maikli, ngunit nakapagpapanatili na kamay sa kanyang balikat. Bigyan mo ng oras, payo niya. Hindi itinayo ang Roma sa isang araw. Sa mga salitang ito, nagpaalam siya, iniiwan si Rico na nag-iisa sa kanyang mga iniisip. Kinuha niya ang kanyang tablet at nagtungo sa kanyang opisina, kung saan naghihintay ang isang video call sa mga executive sa Singapore. Nagpatuloy ang buhay. Nagbabago ito. Nag-o-order ito. Ngunit hindi ito huminto. Habang naglalakad siya sa pasilyo, napansin niya ang mga mausisa na tingin, ang mga halos hindi maitagong bulungan. Ang balita ng kanyang huling pagiging ama ay kumakalat na sa buong kumpanya. Alam ni Rico na malapit na itong makarating sa media, at susubukan ng mga reporter na alamin ang lahat ng detalye. Sino ang ina? Bakit hindi niya kinilala ang mga bata noon? Paano ito makakaapekto sa kumpanya? Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang karera, hindi niya inalala ang sasabihin ng media. Malinaw ang kanyang prioridad, protektahan ang kanyang mga anak at bumuo ng relasyon sa kanila. Ang lahat ng iba pa, ang kumpanya, ang kanyang reputasyon, pati na ang kanyang pagmamataas, ay napunta sa pangalawang lugar ng nakakagulat na dali. Pagpasok niya sa kanyang opisina, ang kanyang tingin ay otomatikong napunta sa 3 guhit na kanyang in-frame at inilagay sa kanyang mesa, ang pamilya na inilarawan ni Marco, Leo at Kaloy, kasama siya bilang mahalagang bahagi. Isang pamilya na hindi kailanman nag-exist, ngunit marahil, sa anumang paraan, ay maaaring itayo mula sa mga fragment ng nakaraan at ang mga posibilidad ng hinaharap. Isang banayad na simoy ng tagsibol ang nagpapalipat-lipat sa mga dahon ng mga puno sa Municipal Zoo. Ang bagong bukas na panda exhibit ay puno ng mga pamilya na sabik na makita ang mga bagong bituin ng lugar, 2 baby panda na ipinanganak halos 3 buwan pa lang ang nakakaraan. Sa gitna ng karamihan, 3 magkakaparehong bata ang naglalakad ng may entusyasmo, sinusundan ng isang matangkad na lalaki na ang ngiti ay nagpapahiwatig na siya ay nag-i-enjoy tulad nila. Nandiyan na sila, sigaw ni Leo, itinuro ang tirahan kung saan ang 2 maliliit na bolang puti at itim na balahibo ay walang kaayusan na naglalaro. Kambal sila tulad namin, sabi ni Kaloy na may karaniwang pagiging sensitibo. Pero 2 lang. Technically, triplet kami, hindi kambal, pagtatama ni Marco, at sila ay fraternal twins dahil hindi sila magkapareho. Tingnan mo, ang isa ay may mas maraming puti sa tainga. Nakikinig si Rico sa pag-uusap na ito ng may pagkaakit. Bawat araw na kasama ang kanyang mga anak, natutuklasan niya ang mga bagong aspeto ng kanilang mga personalidad, mga bagong paraan kung paano pinoproseso ng kanilang mga isip ang mundo. Gusto mo ba ang mga panda, tatay? Tanong ni Kaloy, hawak ang kanyang kamay habang pinagmamasdan nila ang mga hayop. Kahit pagkatapos ng ilang linggo, naramdaman ni Rico ang hindi mailarawang emosyon sa bawat pagkakataon na tinawag siya ng isa sa mga bata ng itatay, isang termino na hindi niya kailanman inaasahan na marinig. Isang titulo na pinagsisikapan niyang maging karapat-dapat bawat araw. Gustong-gusto ko sila, sagot niya ng taos puso. Mapayapa sila at dedikado. Dahan-dahan nilang ginagawa ang mga bagay, tulad ni Kaloy sa kanyang piano, sabi ni Marco. Eksakto, sang-ayon ni Rico. Gusto ninyo bang makita ang mga buwaya ngayon? Ang proposal ay natanggap ng may sabay-sabay na entusyasmo. Habang nagtungo sila sa reptile area, nakatanggap si Rico ng mensahe sa kanyang telepono. Mula kay Anya iyon, okay lang ba ang mga bata? Nais nilang dalhin ka sa bagong themed restaurant pagkatapos ng zoo. Ipaalam mo sa akin kapag tapos na kayo.
Ngumiti si Rico nang basahin ang mensahe. Ang mga nakaraang linggo ay nagtatag ng isang nakakagulat na functional na routine. Si Anya at siya ay patuloy na nakikipag-ugnayan tungkol sa mga bata, nagko-coordinate ng mga pagbisita, nagbabahagi ng mga anekdota, at nagkokonsulta sa mahahalaga ng desisyon. Hindi ito ang tradisyonal na pamilya na kailanman nilang naisip noong kanilang mga araw sa unibersidad, ngunit ito ay gumagana. Lahat ay perpekto, sagot niya. Gusto ni Leo na mag-ampon ng isang panda. Ipinaliwanag ko na hindi sila alagang hayop, ngunit nakikipagnegosasyon siya na pondohan ang kanilang konserbasyon, kapalit ng mga ihi na pagbisita. Ang sagot ay halos agad-agad na dumating, parang si Leo. Si Kaloy ay nakatulog na may bagong partitura sa ilalim ng unan kagabi, at si Marco ay nag-aaral ng mga reptile sa buong linggo para maging handa para sa mga buwaya. Ang mga maliliit na update na ito, ang mga fragment ng pang-araw-araw na buhay ng kanyang mga anak na nawala sa kanya sa loob ng maraming taon, ay ngayon ay napakahalagang kayamanan para kay Rico. Nang makarating sila sa reptile area, tumakbo ang mga bata patungo sa salamin na proteksyon ng buwaya enclosure, kung saan ang isang partikular na malaking buwaya ay nakahiga na bukas ang bibig. Napakalaki, sigaw ni Leo na may paghanga. Ilang ngipin mayroon siya? Sa pagitan ng 60 at 110, depende sa species at edad, sagot ni Marco bago pa man magawa ni Rico. At kaya nilang mabuhay hanggang 70 taon. Ngumiti si Rico sa ensiklopedikong katumpakan ng kanyang panganay na anak. Si Marco ay sumisipsip ng impormasyon na parang espongha at nag-iingat nito ng may kamangha-manghang kadalian. 5 taong gulang pa lang siya at nagbabasa na ng mga libro na para sa mga batang ilang taon na mas matanda. Nagpatuloy ang pagbisita sa iba't ibang bahagi ng zoo, na may mga bata na nagpapalitan sa pagitan ng mga sandali ng labis na enerhiya at mga panahon ng ganap na konsentrasyon habang pinagmamasdan ang isang partikular na kawili-wiling hayop. Matyagang sinundan sila ni Rico, sinasagot ang mga tanong, nagbibigay ng karagdagang impormasyon, at simpleng nag-i-enjoy sa kanilang pagsasama. Pagkatapos ng 2 oras, nang magsimulang dumating ang pagod sa mga pinakamaliliit, nagpasya silang magtungo sa themed restaurant na minungkahi ng mga bata. Ang Arca ay isang family-friendly na establishmento na pinalamusan na parang barko na napapalibutan ng mga hayop na may mga menu ng bata na iniharap sa mga plato na may hugis ng iba't ibang species. Habang naghihintay ng kanilang order, kinuha ni Kaloy ang isang maliit na drawing notebook na dala niya sa kanyang bag at nagsimulang gumuhit ng mga panda na kanilang nakita. Magaling kang gumuhit, sabi ni Rico, pinagmamasdan kung paano nakukuha ng mga simple, ngunit tumpak na linya ang diwa ng mga hayop. Sabi ni Mama, mayroon akong magandang mata para sa mga detalye, sagot ni Kaloy na may pagmamataas. Tahimik tulad mo sa musika. Naramdaman ni Rico ang pagtaas ng init sa kanyang dibdib. Sa loob ng mga linggong ito, natuklasan niya ng may kagalakan na bukod sa halatang pisikal na pagkakahawig. Bawat isa sa kanyang mga anak ay nagmana ng iba't ibang bahagi ng kanyang personalidad, ang analytical precision ni Marco, ang creative audacity ni Leo, ang artistic sensitivity ni Kaloy. Pupunta ka ba sa bahay namin bukas? Tanong ni Marco, pinutol ang kanyang mga iniisip. Sabi ni Mama, pwede kang pumunta para mag-dinner kung gusto mo. Gustong-gusto ko, kumpirma ni Rico. Kasama ba si Paolo? Nagpalitan ng tingin ang mga bata bago sumagot si Leo. Hindi na masyadong pumupunta si Paolo, paliwanag niya ng may karaniwang pagiging prangka. Sabi ni Mama, magkaibigan sila na nagpapahinga muna. Pinanatili ni Rico ang isang neutral na ekspresyon, bagamat nagulat siya sa balita. Sa kanilang mga kamakailang interaksyon, hindi nabanggit ni Anya ang anumang pagbabago sa kanyang relasyon kay Paolo. Naiintindihan ko, simpleng sagot niya, ayaw nang magtanong pa sa pamamagitan ng mga bata. Dumating ang pagkain, pansamantalang pinutol ang pag-uusap. Tinanggap ng mga bata nang may sigaw ng kagalakan ang kanilang them dishes, isang spaghetti leon para kay Leo, isang elephant rice para kay Marco, at isang vegetable giraffe para kay Kaloy. Nagpatuloy ang hapon sa pagitan ng mga tawa at pag-uusap, na may mga bata na nagkukwento ng mga anekdota sa kindergarten at si Rico na nagbabahagi ng mga kwento na iniangkop mula sa kanyang mga business trips. Binabago ang mga corporate meetings sa mga adventure na bumihag sa imahinasyon ng mga bata. Nang dumating ang oras para umuwi, ipinakita ng mga bata ang masayang pagod ng isang araw na ginamit ng mabuti. Dinala sila ni Rico sa bahay ni Anya,
kung saan naghihintay siya sa porch, nag-i-enjoy sa paglubog ng araw na may tasa ng tsaa. Mama, sigaw ng tatlo ng sabay-sabay habang tumatakbo sila patungo sa kanya. Nakita namin ang mga baby panda at malalaking buwaya. At mga unggoy na tumatalon mula sa puno patungo sa puno. Ngumiti si Anya, niyakap sila habang nakikinig sa kanilang magkakapatong na kwento. Pumunta kayo at maghugas ng kamay at magpalit ng damit, sabi niya pagkatapos ng ilang minuto. Magdadala si Lola ng pizza para sa dinner. Iniwan ng mga bata sina Anya at Rico na mag-isa sa porch. Nag-enjoy sila ng sobra, sabi niya, inanyayahan si Rico na umupo sa tabi niya. Salamat sa pagdala sa kanila. Ako ang nag-enjoy, sagot niya ng taos puso. Ang galing nila, Anya. Bawat araw, may bago akong natutuklasan tungkol sa kanila. Tumango siya, naunawaan kung ano eksakto ang ibig niyang sabihin. Nabati ni Leo na ikaw at si Paolod. Nagsimula si Rico, hindi sigurado kung paano haharapin ang paksa. Huminga ng bahagya si Anya. Hindi dapat nila alam iyon, sabi niya, pero nagpasya kami ni Paolo na magpahinga muna. Naging komplikado ang sitwasyon. Tumango si Rico nang hindi pinipilit. Paumanhin, sabi niya ng taos puso. Mukhang isang mabuting tao siya. Mabuting tao siya, kumpirma ni Anya. Ngunit sa paglabas mo sa aming buhay, nagbago ang dynamics. Kailangan naming i-recalibrate, intindihin kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Isang komportableng katahimikan ang namuo sa pagitan nila, ang uri ng katahimikan na posible lamang sa mga taong nagbabahagi ng malalim na kasaysayan. Nabati ni Marco na imbitado ako sa dinner bukas, sabi ni Rico sa wakas. Ngumiti si Anya. Ang mga bata ang nagmungkahi niyan. Tuwang-tuwa silang makasama ka. At ikaw, tanong ni Rico, ang kanyang boses ay lumambot. Komportable ka ba sa mga pagbabagong ito? Sinuri ni Anya ang tanong ng may katapatan na palaging nagpakita ng kanilang relasyon. Nag-a-adjust ako, sagot niya sa wakas. Kakaiba ang makita kang nakikipag-ugnayan sa kanila, makita kung paano kanila tinanggap ng natural sa kanilang buhay. Minsan, kinakabahan ako na masyadong mabilis. Ngunit pagkatapos, nakikita ko kung gaano sila kasaya, kung paano sila lumalago sa iyong atensyon. Huminto ang kanyang boses ng sandali bago magpatuloy. Hindi ko kailanman nais na pigilan sila sa kanilang ama, Rico. Gusto kong malaman mo iyan. Sinubukan kitang hanapin talaga. Alam ko, tiyak niya. At pinagsisisihan ko ang bawat nawalang araw. Ngunit marahil ay pwede tayong magtuon sa hinaharap sa halip na sa nakaraan. Tumango si Anya, tumingin sa hardin kung saan ang tatlong magkakaparehong swing ay dahan-dahang gumagalaw sa simoy ng gabi. May narinig ka ba kay Victoria? Tanong niya, binago ang paksa. Wala na simula noong sulat niya, sagot ni Rico. Iginalang niya ang kasunduan, walang pagtagas sa media, walang kontak. Sa tingin ko, kahit siya ay kinikilala na lumampas siya sa linya. Ang ginawa niya Nagsimula si Anya, ngunit huminto nang hindi makahanap ng angkop na mga salita upang ilarawan ang laki ng panghihimasok ni Victoria sa kanilang buhay. Alam ko, sang-ayon ni Rico. At hindi ko siya kailanman lubos na mapapatawad, ngunit hindi ko rin pwedeng mamuhunan ng ganoong enerhiya. Mas gusto kong mamuhunan sa mga bata. Bago pa man makasagot si Anya, ang tunog ng pagbukas ng pangunahing pinto ang nagpatigil sa pag-uusap. Isang matangkad na lalaki, halos kasing edad niya, ang pumasok sa pasilyo, huminto ng biglaan nang makita sila. Oh, paumanhin, sabi niya nang maihalatang pagka-hindi komportable. Hindi ko alam na may bisita ka. Dali-daling tumayo si Anya. Paolo, bati niya na may bahagyang tensyon sa kanyang boses. Hindi kita inaasahan ngayong gabi. Sabi mo kukunin mo ang mga ulat para sa conference, paalala niya bago ibinaling ang tingin kay Rico. Ayokong makagulo. Tumayo si Rico, inabot ang kanyang kamay. Rico Alcantara, formal niyang ipinakilala ang sarili. Paolo Mendoza, sagot ng isa pa, kinamayan ang kanyang kamay ng may propesyonal na katatagan. Neurologistang pediatrician at kaibigan ni Anya. Ang paghinto bago ang salitang pikaibigan ay hindi napansin ng sinuman. Si Paolo ay kasamahan ko sa ospital, paliwanag ni Anya, halatang hindi komportable. At kami ay nagkakakilala pa lang. Nabati ka sa akin ni Anya, sagot ni Rico na may paggalang. At paalis na ako.
Bukas ay may trabaho at kailangan ng mga bata na magpahinga. Kinuha niya ang kanyang jacket at ang mga guhit ng mga bata, maingat na inilagay sa kanyang portfolio. Salamat sa dinner, paalam niya kay Anya. Kukumpirmahin ko ang mga detalye para sa Sabado, kung okay lang sa iyo. Siyempre, sagot niya, sinamahan siya sa pinto. Si Paolo ay nanatili sa malayo, pinagmamasdan ang pag-uusap na may hindi maipaliwanag na ekspresyon. Bago lumabas, idinagdag ni Rico sa mahinang boses, ang galing nila, Anya. Napakagaling ng iyong ginawa sa kanila. Tumango siya, tahimik na nagpasalamat sa pagkilala. Magandang gabi, Rico. Magandang gabi. Habang nagmamaneho pabalik sa kanyang apartment, pinag-iisipan ni Rico ang hindi inaasahang pagbabago sa kanyang buhay sa loob ng mas mababa sa 2 linggo. Mula sa isang matagumpay ngunit nag-iisang CEO na obsessed sa trabaho. Nagbago siya sa isang dedikadong ama na nag-restructure ng kanyang corporate empire upang magbigay ng espasyo para sa 3 maliliit na nilalang na bumihag sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano eksakto ang magiging takbo ng kanyang relasyon kay Anya, kung magiging kaibigan silang muli, epektibong co-parent, o marahil isang araw ay magiging higit pa. Sasabihin ng panahon. Sa ngayon, sapat na ang pagkakaroon niya ng kanyang mga anak at ang pagkakataong maging bahagi ng kanilang buhay. Nang makarating siya sa kanyang apartment, sa halip na agad na magtungo sa kanyang computer para sa video call, huminto si Rico sa harap ng dingding kung saan niya inilagay ang mga orihinal na guhit ng mga bata, na naka-frame ng may parehong pag-iingat na parang mga sining na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang mga simpleng piraso ng papel na ito ay kumakatawan sa pinakamalaking yaman na kailanman niyang naging. Ang walang kondisyon na pagmamahal ng 3 bata na, sa kabila ng lahat, ay nagbukas ng kanilang mga puso upang isama siya sa kanilang buhay. Ito ang tunay na kapalaran, ang kayamanan na walang anumang tagumpay sa negosyo ang kailanman makapapantay. Sa pag-iisip na ito, binuksan ni Rico ang kanyang computer, handa na tapusin ang kanyang mga profesional na gawain sa araw. Bukas ay isa pang araw kasama ang kanyang mga anak, isa pang pagkakataon upang bumuo ng pamilya na hindi niya alam na kailangan niya hanggang sa matagpuan niya ito. Ang bilog na nasira 6 na taon na ang nakakaraan ay nagsisimulang magsara, hindi sa paraan na inaasahan ng sinuman, ngunit marahil sa paraan na dapat. Iba, binago ng panahon at mga karanasan, ngunit pinagsama ng hindi mapuputol na mga ugnayan ng pagmamahal at dugo.